Nandito na ba ang lahat? Nagsisimula na mag-briefing ang guide natin oh. Sundan lang daw natin sila. Mas magandang tayo ang nasa dulo para hindi tayo makaabala sa iba at ma-enjoy natin ang sarap ng simoy ng hangin. Saka para makakuha tayo ng magagandang picture. Okay. Pasensya na kung naghintay ko yun na matagal ha. Kasasabi lang kasi sa akin na mag-hiking pala tayo. Oh, bakit? Anong tingin yan? Hindi ba ako dapat kasama? Bakit ako inaya ni Ate Susan? Hindi ba lakad naman ito ng barkada? Hindi na ba ako kabilang sa barkada? Mukhang hindi ako dapat kasama. Okay, sige. Pasensya na. Kala ko naman ako ang hinihintay nyo. Hindi naman sa ganon, Tony. Ginawa ko kasi ito para kay Irish. Masyado na kasing lugmok ang gaga dahil broken-hearted. Hayaan mo na, David. Hindi naman natin siya inalis sa barkada Ayos lang na sumama siya. Saka in-invite nga, di ba? Hindi naman yan pupunta kung hindi sinabihan. Halika na. Nandun ang lahat nakasama sa hiking. Naiiwanan na tayo dito. Uy, Ate Susan, sa susunod, matuto kang makiramdam Oh, nangaaway ka ba? Di sorry na. Hindi kasi masaya kapag di buo ang barkada. Tama naman si Tony Kasama pa rin siya sa barkada. Kung masyado kayong maramdamin, hindi na namin kasalanan yon. Napabuntong hininga na lamang si Irish nang makitang nagbubulungan ng dalawa. Pagkatapos ay hinila niya si Arthur para pigilan itong sumagot pa kay Susan. Kakasimula pa lamang nilang maglakad nang biglang magsalita ulit si Tony. Napahinto sila at napalingon sa kanya. Kailangan muna natin magsagawa ng pag-aalay. Mas maganda kung tubig o kahit anong likido na pwedeng idilig sa lupa. Kung pagkain kasi, magiging kalat lang. Sandali. Mag-aano muna ako. Naglabasan ako ng libido. Hoy! Bastos! Pero type! Sige na, simula mo na, dali! Sabi kasi ni Tony, kahit anong klaseng likido Pero ikaw naman, David, gustong-gusto mo naman. Sa susunod, Arthur, linisin mo yung utak mo Masyado kang marami. Para saan ba ang pag-aalay na yan? Sisipsipin lang naman yan ng lupa. Sasayangin lang natin ang mga inumin. Mas kailangan natin yan paakyat. Lumang paniniwala na yan, no? Dami-daming umaakyat Di naman nag-aalay. O tara na. Isa yun sa mga paniniwala ng ilang mga hiker para makaiwas sa disgrasya. Lalo na yung mga taong kabisado na ang bundok. Bundok ang laon kaya itong aakyatin natin. Sundin na lang natin ang matapos na. Malayo ng iba Madaming sinasabi ang guide na paalala. Tapos malayo na sila sa atin. Hindi na natin naririnig ang sinasabi nila Baka yun pa yung ikapahamak natin. Ay nako, bahala kayo. Mauna na ako. At ayokong malayo sa maraming tao. Hoy, tayo na bakla. Irish, halika na. Huwag na nating sayangin ang inumin natin. Hindi naman ginawa ng ibang sinasabi ni Tony na paniniwala Pasensya na Tony Mukhang hindi na uso yung mga ganyang paniniwala sa ngayon. O sige, susundan ko na sila. Sige, sumunod ka na sa kanila, Irish. Kailangan mo nang makakapitan. Mahina pa naman ang tuhod mo. Mahina naman pala ang tuhod. Pumayag pang sumama sa ganitong lakad. Ay nako, ewan ko sa inyong dalawa. Nagpaiwan sina Tony at Arthur para magsagawa ng pag-aalay. May dalang bote ng alak si Tony na nakalagay sa dala niyang bag. Kinuha niya yon at binuksan saka idinilig sa lupa ang laman. Alak? Bakit naman alak ang itinapon mo, pre? Sayang naman. Dapat di mo inubos. Tinunggasan na natin habang umaakyat sa bundok. Nang malaman ko na dito tayo pupunta, sinadya ko magdala ng alak. Mas maganda kasing alay yun sa mga bantay ng lugar. Kapag nalanghap nila ang amoy, nakakalma sila. Akala ko malalasing. O di bali na, tara na. Yan lang naman, di ba? Sumunod na tayo sa kanila. Medyo nakakalayo na sila Oo, pwede na yan. O tara na, sumunod na tayo. Nagmamadali sila sa paghabol sa mga kasama.
Nang maabutan ng mga ito ay tahimik silang naglalakad para damhin ang paligid. Napansin ni Tony na karga ni Irish ang alaga nitong aso at parang bata itong kinausap. Grabe, parang ang lakas ng hangin. Normal ba ito? Parang may masamang panahon na paparating ah. Nakakatakot nga eh. Ganito ba talaga kapag umakyat ng bundok? Parang tatangin ako ng hangin. Sa tingin ko naman normal lang ito. Dahil tumataas na tayo. Baka masyado lang kayong nagpapadala dahil sa sinabi ni Tony kanina. Kasi itong unang beses niyong umakyat ng bundok. Kapag mataas talaga ang lugar, malakas din ang hangin pero ang hangin ngayon parang iba nga. Kung iba na ang pakiramdam natin, edi bumalik na lang tayo habang malapit pa. Pwede ba tayong bumalik? Ay sos! Nakahanap pa nga ng dahilan para huwag makasama ng matagalang ex. Ano bang sinasabi mo, David? Nag-aalala lang ako na baka sumama ang panahon. Ikaw, Ate Susan, anong tingin mo? Kailangan na ba talaga natin bumalik? Nakakatakot kasi lakas ng hangin oh. Alam nyo, kung ano-anong pinag-uusapan ninyo. Sinabi na ni Tony na natural lang ito kasi nasa mataas nga tayong lugar. Kung ayaw nyo sa hangin, edi magkulong na lang kayo sa bahay ninyo. Nag-aya pa kayong mag-hike tapos simpleng hangin lang eh. Gusto nyo nang umuwi kagad? Wala nga sinasabi ang guide natin na sumasama ang panahon. Tuloy-tuloy lang silang naglalakad Tapos kayo natatakot? Nagtatanong lang naman kami. Bakit parang nagagalit ka na kagad? Kasi napakapabebe niya. Kung gusto nyong umuwi, edi umuwi na lang kayo. Ako, tutuloy akong umakyat. Sayang naman yung effort natin sa pagpunta dito. Saka, nandito na tayo Hindi lang naman tayong umakyat Nandun na nga ang iba Ang bagal lang kasi natin maglakad Kaya dalian nyo na. Oo nga. Tapos ang dami pa nating dalang pagkain. Pinagandaan natin ang pagkakyat dito tapos biglang ika-cancel lang. Kung masama talagang panahon, di sana nagpasya na ang guide na bumaba. Siyempre may alam sila kung normal o hindi ang hangin, no? Hello? Sabagay, huwag kang mag-alala, Irish. Nandito naman ako sa tabi mo Hindi naman kita hahayaang mapahamak. Kung ano man ang mangyari, akong bahala sa'yo. Nandito ako para protektahan ka. Nandito ka ba talaga para magbakasyon o magliwaliw o para magpabida? Ay nako, alam ng broken-hearted ang tao babanatan mo ng ganyan. Hindi ko kasalanan na nasaktan siya. Isa pa, nandito naman ako para pasayahin at alagaan siya. Hindi ako tutulad sa ex niya, no? Hoy, huwag kang magparinig. Hindi na magiging kayo ni Irish, no? Hindi na ako papayag na may iba pang barkada pa ang magjojowaan. Gusto niyo ba magkasinasina tayo? Nang dahil sa kalandian nyo? Dinain niyo pa ako Kung lalandi kayo, ha? Sa iba na lang. Please lang. Bakit ikaw ang magdedesisyon? Ikaw ba si Irish? Huwag na ngang singitan ng ibang topic ang pag-akyat sa bundok. Nagbabagal lang tayo Tingnan niyo si Susan nauna na. May edad yung tao pero ayun. Siya pa yung nangunguna sa atin. Kung magtatalo lang kayo, mabuti pang mauna na ako. Di ka na, Irish. Sa akin ka na lang sumabay. Nabigla ang dalaga nang biglang hinila ni Tony ang kanyang kamay. Sa kanila niligpasan sina David at Arthur. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa magsimula ng maging matarik ang daan. Isa-isa na silang nakaramdam ng pagod. Panaka-naka silang humihinto para uminom ng tubig. Nakakapagod pala ito. Magpahinga na lang muna tayo, pwede ba? Mapapagod ka talaga. Umakit ka ng bundok Nag-aalaga ka pa ng aso. Bakit kasi dinala mo pa yung atsutsutsu mo? Ay sos, kung gusto mo ikaw ang magbuhat sa aso, Arthur. Total pasikat ka naman, di ba? Kahit naman walang dalang aso, nakakapagod talaga, no? Ay, mabuti pa magpahinga na lang muna tayo. Sige na, ako na muna magdadala kay Trexie Boy. Akin na, Irish. Sino naman si Trexie Boy? Ang nag-iisang anak nila, si Atsutsutsu. Oh, anak pala nila yung asong yan. In fairness maganda lahi nila. Kamukha mo, Tony Hoy, tumigil ka na nga sa kaka-joke mo, Arthur.
Mamaya may mapikon ka. Wag na, Tony. Kaya ko namang dalhin si Trixie. Kailangan ko lang magpahinga sandali. Kung gusto niyo makaakyat na mabilis, mauna na kayo. Magpapahinga lang ako kahit 5 minuto. Sa akin na muna ang aso. Ako na muna magdadala. Wag na nga, ang kulit. Anak ko din naman siya. Kaya hayaan mong mahawakan ko din siya. Wala naman akong pinagdadamot sa iyo eh. Pero ako na lang muna ang hawak at magdadala sa kanya. Siyempre, ako ang amo niyan. Kapag galit ako sa isang tao, galit din siya malamang. Wala naman akong sinabi na pinagdadamot mo siya. Nakikita ko lang na napapagod ka, kaya gusto kitang tulungan. Hahawakan ko lang siya sandali para naman makapagpahinga ka ng maayos. Ops! Mag-aaway na naman kayo? Ako na muna mag-aalaga kay Achuchucho. Kay Ninang ka muna, baby. Magpapahinga lang si mommy. Tapos, babantayan ng daddy ang mommy mo. Oh, akin ang dog, mga etsusera. Ibinigay ni Irish ang aso kay David. Pero bago pa ito mahawakan ng kaibigan, ay bigla na lang nagpumiglas ang aso. Nabitiwan ito ni Irish nang makababa sa lupa at mabilis na tumakbo ang aso palayo sa kanila. Oh, kita mo yan. Sabi ko naman sa'yo ako nang hahawak eh. Nagtatatakbo tuloy siya. Ayaw niya kasing may humahawak sa kanyang iba eh. Tapos ibibigay mo pa kay David. Eh hindi nga sila magkasundo. Sige na, manisi ka pa. Diyan ka naman magaling eh. Mas maganda siguro kung habulin na lang kaya natin. O sandali, sasama ako. Wag na Arthur. Walang kinikilala ang aso na yon, kundi kaming dalawa lang ni Irish. Magbantay ka na lang dito at maghintay. Baka may bumalik na guide, tsak na iisipin nilang naligaw na tayo. Sumama naman si David sa paghabol sa aso. Tinatawag pa nila ang pangalan nito habang hinahanap. Sobrang nag-aalala na si Irish sa kanyang alaga dahil baka naman saan ito sumuot. Dahil nauuna na si Tony sa paglalakad, siya ang tagahawi ng mga damo para may madaanan sila. Maya-maya ay natulala si David at saka may itinuro sa bandang unahan. Sinundan nila ng tingin ang itinuturo ng kaibigan at doon nakita ang aso na naipit sa 2 malalaking puno. Ha! Trixie boy! Oh my gosh! Achuchuchu! Why? Paano ka napunta dyan? Ay nako, pasaway na aso! Bad dog! Trixie, huwag kang aalis. Pupunta ka na ni Mami. Wag na Irish. Ako nang pupunta para makuha siya. Kaya ko naman eh. Ay naku naman, ang tigas naman ng ulo mo eh. Sumunod ka sa akin kahit ngayon lang, pwede? Manahimik ka dyan at ako nang kukuha kay Trixie. Pigilo mo siya, David ah. Okay. Oh friend, babayaan mo na kasi siya. Mukha namang delikado ang tinakbuhan ni Trixie boy. Makinig ka na lang muna, Beshi, ha? Sigurado naman akong ligtas niyang makukuha doon ang aso. Teka, ano yun? Ang alin? Oh my gosh, Tony! Sa gilid mo! Biglang napalingon si Tony sa kanan niya nang sumigaw si David. Nakita niya ang mabangis na hayop na mukhang usa pero walang sungay. Tumatakbo ito palapit sa aso. Bigla nitong sinunggaban si Trixie. Umiyak ng malakas ang aso nang kagatin nito ng mabangis na hayop. Hinila nito ang aso ng sapilitan. Nang makuha ay agad na nilantaka ng mabangis na hayop ang alaga ni Irish. Napasigaw si Irish dahil sa sinapit ng kanyang alaga. Napatakip siya ng mata saka umiyak. Dinig na dinig nila ang paglapa ng mabangis na hayop kay Trixie. Pagkatapos ay umatungal ng malakas ang hayop na yon dahilan para mag-atrasan sila dahil sa takot. Umalis na tayo! Mukhang tingin ng hayop na yan sa atin pagkain. Kailangan na nating umalis, pakalapain din tayo niyan. Tara na! Si Trixie! Wala na, Besh. Wala na tayong magagawa. Halika na bago pa niya tayo isunod. Ako na nga alalay sa kanya, David. Sige na, mauna ka na. O sige, dalian nyo lang ha. Nakita na niya tayo Pasugod na siya sa atin. Huwag mo na akong alalayan. Kaya ko maglakad. Okay, o di sige. Pero kailangan natin bilisan kung ayaw mong isunod tayo ng mabangis na hayop na yan. Oo na. Pagbalik nila sa kinaroroonan ni Arthur ay nag-aalalang nagtanong ang kaibigan
Hinagilap nito ng tingin kung nasaan ang aso. Napakunot ang noo ng binata nang makitang hindi nila dala si Trexie. Oh, ano nangyari? Nasaan si Trexie boy? Huwag ka na magtanong, no? Umalis na tayo dito. Bilisan nyo! Ha? Bakit namumutla kayo? Ano nangyari dun? May bamagis na hayop na lumapa kay Trexie boy. Ano? Sigurado kayo? Abay, umalis na tayo dito. Baka mamaya nasundan kayo. Uminom ka muna ng tubig, Irish. Guys, pwede bang kayo na lang ang tumuloy? Iuwi ko na lang muna to si Irish para makapagpahinga. Mukhang hindi na niya kayang umakyat eh. Ayos lang naman. Sasama na lang din ako pababa. Ayoko na rin tumuloy. Ate Susan, bakit bumalik ka? Nag-alala ko sa inyo. Ang tagal nyo kasi. Ano ba nangyari? Balak na namin bumalik. Ikaw, Ate Susan. Kasi kung hindi natutuloy ang iba, mas maganda siguro umuwi na lang talaga tayo. Hindi na magandang tumuloy pa eh. Ano na naman ba nangyari at gusto nyo umuwi? Dahil na naman ba kay Irish? Nag-iinarte na naman ba siya? Hindi naman sa pag-iinarte. Baka naman masama talaga yung pakiramdam niya. Pwede naman nating ituloy ito sa susunod eh. May mabangis na hayop ang lumapa sa alaga ni Irish. Alam nating lahat kung gaano kamahal ni Irish ang asyong yon. Sa tingin mo ba, pag-iinarte pa rin yon? Oo na, sige na. Kung bababa tayo, di bumaba. Alam nga namang ako lang ang tutuloy. Naiwan na ako ng iba eh, oh. O tara na, bumaba na tayo. Hindi ka naman galit niyan. Kahit magalit ako, wala rin naman ako magagawa, hindi ba? Sorry, Ate Susan. Salamat po. Sama-sama na rin silang bumaba ng bundok. Habang naglalakad sila, mas naging masukal ang kanilang dinaraanan. Kaya nagtaka ang lahat kung yun ba talaga ang tamang daan pababa ng bundok. Ang taas na ng damo dito. Tama pa ba yung dinaraanan natin? Oo nga. Pababa na ba ito ng bundok o palayo? Ibig sabihin, naliligaw na tayo. Nako, wag naman. Nasaan na ba tayo? Mukhang mas malayo pa yung nilakad natin pababa kaysa sa nilakad natin kanina paakyat. Mas nakakapagod ito. Bakit kasi lumiko tayo kanina eh? Di ba wala naman tayong nilikuan nung paakyat? Tinumbok lang natin ang daan. Tara, maglakad lang tayo. Makakabalik din tayo sa pinanggalingan natin. Kayo ang may gustong umuwi eh. Tapos, puro naman kayo reklamo. Wala na ba kayong ibang gagawin kung hindi ang magreklamo? Kapag may nakita kayong sanga sa lupa o kaya ay kahoy, pulutin ninyo para may panghawi kayo sa nilalakaran nyo. Baka mamaya ay may matapakan kayong ahas. Ikaw, Arthur, mauna ka na maglakad para kung may ahas ikaw ang unang tuklawin. Duwag ka talaga. Huwag akong ipahamak mo, no? Ikaw na lang mauna. Sige, para wala nang away, ako na lang ang mauna. Ako na, Irish. Dito ka lang sa likod ko at huwag kang lalayo. Diyos ko, ano bang barkadahan tong nasamahan ko? Sige na, ako na mauna. Kayong nasa likod ko. Sa gitna ako. Ay nako, duwag. Inaamin kong duwag ako, ano? Sa gusto kong maging ligtas eh. Hindi ka duwag, di ba, Arthur? Di, diyan ka sa huli. Para kapag may dumating na mabangis na hayop, ikaw ang unang hahaplutin. Sus, ginawa mo pa akong pain. Dahil sa tagal nilang paglalakad ng walang pahinga, nakaramdam na sila ng pagod. Nagdesisyon silang magpahinga sa lilim ng isang malaking puno. At nagpasya na rin silang kainin ang dala nilang pagkain. Sana pala nagpatuloy na lang tayo sa pag-akyat. Mukhang maayos naman na si Irish, oh. Siyempre naman, tinitiis lang niya. Alam nga namang mag-inarte pa siya sa sitwasyong ganito. Alam mo naman na matiisin niyang babaeng yan eh. Tapos, dadagdagan pa ang pagkawala niya ng aso niya. Hindi madali yun. Huwag na natin pag-usapan yan. Bilisan na lang natin sa pagkain. Bago magdilim dapat makababa na tayo. Mahirap kung nasa bundok pa rin tayo kapag gumabi na. O paano? Maiwan ko muna kayo. Magtitingin-tingin lang ako sa paligid. Ha? Bakit? Kabisado mo ba ang lugar na ito para lumayo ka? Baka mamaya ikaw naman ang problemahin namin. Mismo? Ngayon lang ako napunta rito.
Pero hindi naman ako maligawin eh. Saka hindi ako lalayo. Sisipatin ko lang yung unahan para malaman ko kung kailangan ba natin magpatuloy sa paglalakad o hihinto na lang muna tayo dito. Kesa naman abutan tayo ng dilim sa daan. O sige, bahala ka. Matanda ka na naman eh. O bakit, Beshi? Nag-aalala ka ba kay Tony? Oo nga, parang mahal mo pa siya. Hay, mga chismoso. Kumain na lang kayo ng tahimik. Puro kayo daldal. Hindi ba kayo napapagod? Tayo na nga lang inaalala ng tao tapos kinakantsawan nyo pa. Ilang minuto rin ang lumipas nang umalis si Tony. Nang bumalik siya ay muli niyang kinausap ang mga kaibigan. Magandang balita ang sinabi niya kaya sumigla ang mga kasama. Mukhang kaunti na lang mararating na natin ang ibaba. Yun nga lang, may madadaanan tayong sapa dyan sa malapit. Mukhang naligaw nga tayo kasi wala naman tayong dinaan ng sapa nung umakyat Hindi ko alam kung malakas ba ang agos. Pero mas magandang puntahan na natin para makita kung makakatawid tayo. Paano mo nalaman na malapit na tayong makababa? Nung inakyat ko yung isang puno, natanong ko yung pinanggalingan natin. Parang malapit na. Ganon? May saunggoy ka pala? O di, kung tapos na kayong kumain, magsimula na tayong maglakad ulit. Hindi, magpahinga ka muna. Masamang maglakad ng busog baka sumakit mamaya dyan yung tiyan mo. Hindi, kaya ko na ito. Hindi ko na kailangan magpahinga pa. Sapat na ang pahinga habang kumakain. Magdidilim na Baka abutan pa tayo ng gabi dito. Oo, tama. Magsimula na tayo maglakad, guys. Nagsimula na silang maglakad. Nang makarating sila sa sapa, nakita nilang malakas ang agos ng tubig at hindi kayang tawirin. Binaybay na lang nila ang gilid ng sapa at umaasang makakadaan sila sa ibang bahagi nito. Pero dumilim na ang paligid at wala pa rin silang madadaanan. Tingnan nyo yun Mukhang may ibang tao din na naglalakad dito. May dala silang sulo. Sira ulo. Sinong gagamit pa ng sulo ngayon kung uso ng flashlight? Makabagong panahon na ngayon Tingnan nyo. Kung hindi yan sulo, anong tawag sa bilog na apoy na yan? Mukhang wala namang taong humahawak sa sulo Saka kung sulo yan, bakit nakalutang sa hangin? Huwag kayong gumawa ng ingay. Sa tingin ko, isa yung santel mo. Ha? Ano naman bang santel mo sinasabi mo? Bilog na apoy ang santel mo na lumulutang sa hangin. Ayon sa matatanda, ay kaluluwa raw ito ng mga taong hindi tanggap ang kanilang pagkamatay. Maaaring may binabantayan sila o merong kumukontrol sa kanila. Anong binabantayan nila? Pwedeng kayamanan. Ayon sa mga sabi-sabi, may paniniwala na ang santel mo ay parang tagabantay ng isang nakatagong kayamanan. Pero kailangan mag-ingat dahil may mga naniniwala na nanliligaw ito ng tao at dinadala sa mga mapanganib na lugar tulad ng bangin o kaya ay kumunoy. Sabi pa ng mga matatanda, huwag daw itong sundan dahil pwede kang mawala at hindi na makabalik. Paano mo naman naalaman ng mga yan? At sino matatanda ba yung pinagsasabi mo? Close mo ba sila? Paniwalang-paniwala ka kasi. Madalas siyang ikwento na matatanda sa amin tuwing gabi para takutin ng mga bata. Para hindi gumala kapag gabi na. Sos, panakot lang pala sa mga bata yan Sabi mo kanina, kailangan tumahimik tayo. Bakit? May iba kasing nagsasabi na nangahabol daw ng tao ang santel mo. At kapag naabutan, ay tsak na tutupukin ka nun. Totoo? Sira ulo kayo. Kung bawal mag-ingay kapag may santel mo, bakit nagkukwentuhan kayo ng malakas? Maglakad na tayo ng tahimik. Sa ngayon, walang masama kung susunod tayo sa pamahiin o paniniwala ni Tony. Kaysa mapahamak tayo dito sa bundok. Kaya nga, bigla kong naalala na may sinabi si Tony tungkol sa pag-aalay para makaiwas sa kapahamakan. Baka kaya tayo naligaw ngayon dahil hindi tayo nakinig kay Tony. Kaya ngayon, kailangan na natin makinig sa kanya. Tama. Gustong-gusto ko nang umuwi Pagod na ang isip ko. Masakit na din ang mga binti ko at paa ko. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang makitang lumagpas na ang San Telmo sa kanilang kinaroroonan. Pinilit nilang huwag gumawa ng ingay dahil iniisip na baka balikan sila ng San Telmo at tupukin.
Pero biglang nakita ni David na hindi naman nawala ang San Telmo at tila sumasabay ito sa kanila mula sa kabilang banda. Nagsimula silang kabahan. Hindi nila maiwasang hindi tingnan ng San Telmo. Habang naglalakad sila, bigla silang nagulat nang sumigaw si David. Ano nangyari? Sinabi ng huwag maingay eh. May ahas! May ahas! Bakit ka ba nagkukunyapit sa akin? Ang bigat mo kaya, ang laki-laki mong bakla eh. Lang yan naman oh, ang iingay ninyo. Hala, huminto ang San Telmo. Mukhang sa direksyon natin pupunta. Ano gagawin natin? Patay na. Ito kasing baklang to eh, ang lakas mga sigaw eh. Sundan niyo ako, dali, dito tayo. Halika na, magmadali na tayo. Uwing-uwi na talaga ako. Tara, sumunod tayo kay Ate Susan. Ako na sa huli. Bilisan nyo, dali! Agad na sumunod ang lahat kay Susan. Hindi sila nagdalawang isip na suungin ng madilim na gubat kahit na nagkakasugat-sugat na sila dahil sa matatalim na damo. Panay ang lingon ni Iris sa San Telmo at lalo siyang kinakabahan kapag nakikitang hinahabol talaga sila nito. Maya-maya ay nakita niyang huminto si Tony. Ano ginagawa mo? Bakit ka huminto dyan? Hindi ba apoy yan? Baka kasi kapag binasa ako ng tubig, imamatay ang apoy. Hindi ba sinabi mo na delikado yan? Bakit mo naman kakalabanin? Hindi ko siya basta kakalabanin lang. Gusto kong makalis tayong lahat dito ng ligtas. Susubukan kong pahintuin ng San Telmo o kaya naman ay pigilan itong sumunod sa atin. Baka matunaw ko rin yan kapag binasa ako ng tubig. Delikadong iniisip mo. Apoy yan eh. Pabayaan mo na. Tayo na. Ang mahalaga ay makalis tayo rito. Hindi na tayo lulubayan ng San Telmo. Kailangan na yung pigilan. Sumunod ka sa kanila. Haharapin ko ito. Sira ulo ka ba? Wala ka namang alam sa ganyan eh. Kung hindi ako magsasakripisyo, baka walang makauwi sa atin ng buhay. Hindi ako papayag. Halika na, tumakbo na tayo ng sabay. Hindi na. Malapit ang San Telmo sa atin oh. Umalis ka na. Kung hindi ko mapula ang apoy na yan, sisiguraduhin ko makakatakbo kayo ng mas malayo sa akin. Pero tumakbo ka na. Bilisan mo. Sige na Iris, takbo. Dahil sa sigawan nila, lalong bumilis ang paglapit ng San Telmo sa kanila. Dahil sa takot ay napatakbo na si Iris sa mga kasamahan, habang si Tony naman ay lumusong sa ilog at inabangan ang San Telmo. Nang ilang dipa na lang ang agwat nito sa binata, ay pinagsasabuyan nito ng tubig ang bolang apoy gamit ang kanyang kamay. Pero kahit anong dami ng tubig na isinasaboy ni Tony ay hindi man lang nababawasan ang apoy ng San Telmo. Parang nagalit pa ito dahil bigla na lang lumagablab saka lumipad ng mabilis palapit sa binata. Sa takot ni Tony ay napalublob siya sa tubig. Bigla namang sumigaw ng malakas si Irish dahil nag-aalala sa binata. Sa kanya nabaling ang atensyon ng San Telmo. Nangahabulin ng bolang apoy ang magkakaibigan, umahon uli sa tubig si Tony at sinabuyan ng apoy ng tubig para siya ang sugurin nito. Napapikit na lang ang binata nang bigla siyang salpukin ng San Telmo. Inihanda na niya ang pagkasunog ng katawan pero ilang segundo na ang nakalipas ay wala siyang naramdamang sakit. Napadilat siya nang marinig na naglalapitan na sa kanya ang mga kaibigan. Tony! Anong nangyari? Ayos ka lang ba, Tony? Umikot ka nga. Hindi ka ba nasunog? Isa talagang himala. Buhay ka nga at walang bakas ng sunog. Anong nangyari? Ang akala ko'y matutupo ka na ng San Telmo na yan eh. Bakit walang nangyari sa iyo? Oo nga. Saka, ano yung liwanag na nakita namin sa iyo kanina? Ha? Anong liwanag? Kitang-kita namin nung sinalpo ka ng San Telmo. Bigla ka na lang nagliwanag eh. Tapos, parang hinigop ng katawan mo yung San Telmo. Tingnan mo, anong meron sa braso mo? Bakit may kulay na asul na mga bato yung bracelet mo? Hindi kulay itim lahat yan. Kulay blue ng isa oh. Hindi ba sabi mo, gawa yan ng lolo mo? May hiwaga ba ang bracelet na yan? Grabe yung kaba ko dun. Akala ko katapusan ko na yun eh. Sira ulo ka kasi. Mas gusto mo pang tupukin ng San Telmo kaysa tumakbo. Sabi-sabi lang naman yon, di ba? Hindi naman totoo nakakatupok.
Wala namang nangyari sa kanya eh. Oh, ibig sabihin, hindi totoo yon. Totoo ho yun. Sadyang hindi ko lang alam kung bakit nawala yung San Telmo at hindi ako tinupok. Pero kitang-kita na nagliwanag ka kanina eh. Nagmumulang liwanag sa bracelet mo. Palagay ko, iniligtas ka ng bracelet mo. Mali. Bracelet lang yan. Baka kamo iniligtas siya ng multo ng lolo niya. Multo? Tumigil na nga kayo. Nananakot pa kayo eh. Nasa bundok tayo at gabi na. Huwag nang magtakutan, no? Sobrang dilim na. Kailangan na natin makaalis dito. Baka mamaya ay may mga San Telmo pa ulit, sugurin ulit tayo. Tama. Kailangan natin makalayo dito at makahanap ng ibang lugar na pagpapalipasan ng gabi. Hindi na din natin mahahanap ang daan ng ganitong oras. Mas magandang umanap na lang tayo ng patag na lugar na maaari nating pagpahingahan. Sobrang sakit na din ang pako eh. Dahil sa paglalakad natin. O sige, pero bago yan eh, baka naman may tubig pa kayo. Painom naman ako. Nauhaw ako dun eh. Hindi ka ba nakainom ng tubig sa ilog? Basang-basa ang katawan mo eh. Kulang pa ang tubig na yon? Heto, uminom ka muna. Wow! Bakit parang nakakamoy ako ng balikan? Ibabalik na ba ang tamis ng pag-ibig? Nakto, masasaktan ka lang uli. Mga siraulo. Sadya nag-aalala lang ako sa kanya kanina. Siguradong nag-alala din naman kayo, di ba? Pinili niyang ibuwis ang buhay niya, mailigtas lang tayo. Nakita namin yon, pero hindi kami ganyan sa'yo. Yang pagiging mahina mo ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganoong sitwasyon eh. Kung mabilis ka lang tumakbo, baka hindi niya piniling salubungin ang lintik na San Telmo na yon. Bakit parang kasalanan ko pa? Hindi naman ako nagturo ng daan na to ah. Itong daan na pinili mo eh, parang mas mabilis puntahan ng San Telmo. Ah, ganon. Ngayon kasalanan ko pa. Eh di sana, hindi kayo sumunod sa akin. Ako na nga nagmalasakit eh, parang ako pa nasisisi. Oo, tama na. Baka mamaya ay mag-away pa kayo dyan. Walang dapat sisihin. Pare-pareho tayong nasa ganitong sitwasyon. Hindi solusyon ang magsisihan. Naiintindihan naman namin ang mga dahilan ninyo eh. Kaya pwede ba? Tama na. Tayo na. Maghanap na tayo ng pwede nating matulugan. Sana kasi nagpatuloy na lang tayo sa pag-akyat eh. Doon, may mga kasama tayong guide. Hindi tayo mapapahamak, hindi tayo maliligaw. Wala na nga daw sisihan eh. Siraulo ko talagang bakla ka, no? Bakit ba? May sinisisi ba ako? Wala naman, di ba? Sinasabi ko lang na kung umakyat sana tayo, edi magandang tanawin sa gabi ang natatanaw natin. Ganon din naman ang nangyayari ngayon eh. Naglalakad pa rin tayo. At hindi pa rin nakakarating sa ibaba ng bundok. Ay nako, magpapalipas pa rin tayo ng gabi dito sa itaas ng bundok. Sa parting may mga San Telmo. OMG! Sana talaga wala nang dumating na bolang apoy na yon. Wala nang darating na ganon kung hindi na tayo mag-iingay. O sige na, tama na yan. Wala nang saysay para magganyanan pa. Bakit na tayo? Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakahanap din sila ng patag na lugar. Hindi gaanong madamo doon at may malaking puno silang pwedeng sandalan. Huminto na sila at nagsimulang maglatag ng tent para may matulugan. Sa palagay ko pwede na dito. Kasya na ang tent natin. Masakit na ang paa ko eh. Gusto ko na magpahinga. O sige, kami na lang mga lalaki magtatayo ng tent. David, dito ka. Tulungan mo kami. Hindi ba sinabi mo, mga lalaki nga? Bakit mo ko utusan? Kaya nga, may buntot ka pa din naman sa harapan mo eh. Kaya lalaki ka. Saka ka na mag-astang babae kapag tahong na yang berong ka. Sira ulo. Ano ko, unggoy na nakabaliktad? Buntot ay nasa harapan? Kung gusto mo ng tulong, magsabi ka ng maayos, no? Hindi yung iniirita mo pa ako, visit ka? Oo, tama na yan. Nag-aasaran na naman kayo eh. Kung gusto mong tumulong, tumulong ka. Kung ayaw mo, edi wag. Kaya naman naming gawin to eh. Nang matapos silang magtayo ng tent, sama-sama na silang natulog doon dahil malaki rin naman kahit papaano.
Gabi na at hindi na sila bumuo ng iba pang tent. Pinagkasya na lang nila ang kanilang sarili sa tent na dala ni Tony. Tayo ay magpahinga na at bukas mahaba-haba pa yung lalakarin natin. Paano mo nalaman na mahaba pang lalakarin natin na Bear? Ay nako, matutulog na lang, nag-aasaran pa. Baka kayo magkatuluyan yan ha. Yak! Si Iris ang gusto ko, no? Kailan mo ba ako papayagang ligawan ka ha, Iris? Sira ulo, matulog na tayo. Antok na rin ako eh. Ikaw David, ikaw ang magbantay sa amin ha. Baka naman tulog mantika ka. Ako na lang bahala magbantay. Magpahinga na kayo. Huwag na masyadong isipin yung nangyari kanina ha. Mabilis silang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Hindi malaman ni Iris kung anong oras na. Pero nagising siya sa isang mapanghing amoy at kakaibang tunog mula sa labas ng tent. Kaya't hindi siya nagdalawang isip na silipin ito. Nang lumabas siya, kaagad niyang inilawan ng paligid gamit ang flashlight. At nakita niyang nasa gilid ng tent ang baboy ramo. Maya-maya ay lumabas din ng tent si Tony. Nagising ka na din ba dahil sa ingay niyan? Anong klaseng hayop yan? Huwag ka na masyado maingay. Mabangis ang hayop na yan. Kung hindi natin itataboy, sisirain niya ang tent. Paano mo nalaman mabangis ang hayop na yan? Kasi nasa bundok. Okay. May point naman. Anong gagawin mo? Maghanap ako ng sanga na pantaboy sa kanya. Sige, sasamahan kita. Nakatingin siya sa atin Baka sugurin na tayo. Hindi pa sila nakakalayo ay naramdaman nilang pasugod na ang baboy ramo. Hinubad na ni Tony ang suot niyang jacket at iyon ay ginamit niyang pantaboy sa hayop. Pinilipit niya ang jacket para maging lubid at saka inihagupit sa hayop. Umatungal naman ang baboy ramo at ikinahig ang dalawang paa sa lupa. Maya-maya ay sinugod uli sila ng mabangis na hayop. Dahil sa ginagawang pagtaboy ni Tony sa hayop ay lalong naging agresibo ito. Galit na galit itong umatake. Sinalubong naman ni Tony ng malakas na sipa ang baboy ramo. Pero dahil matigas ang katawan ng baboy, para lang siyang sumipa sa sementadong pader. Muli siyang sinugod ng hayop kaya umiwas na ang binata. Alam niyang hindi na siya titigilan ng mabangis na hayop. Tumakbo siya at nang makakita ng putol na sanga ng lupa, ay kaagad niya itong dinampot at inihampas sa galit na baboy ramo. Bahagyang umatras ang hayop kaya nagkaroon ng pagkakataon ng binata na hampasin pa ito ng paulit-ulit. Pinuntirian niya ang ulo ng hayop kaya napatras na ito. Maya-maya ay bigla na lang tumakbong palayo ang baboy ramo kaya nakahinga siya ng maluwag. Tony, ayos ka lang ba? Nakagat ka ba niya? Hindi. Pero bakit may dugo ang braso mo? Ang dami ding dugo ng damit mo. Ha? Baka dugo yan ng baboy ramo. Ibig sabihin, napuruan ko ang ulo niya. Nakita ko nga. Gigil na gigil ka kanina Hindi naman. Natatakot lang din ako na baka makagat niya ako. Kaya inunahan ko na siya. Mabutit marunong din pala matakot ang mababangis na hayop. Pero teka, may sugat ka sa braso Patingin nga. Sugat yan Ha? Meron ba? Ay, oo nga no. Hindi ko napansin na nakagat din pala ako. Tingnan mo, mukhang natanggalan ng isang bato ang bracelet mo. Hala, oo nga. Kailangan ko yung mahanap. Sandali, tatalian ko muna yung sugat mo para maampat ang pagdurugo. Saka natin hanapin ang isang bato ng bracelet mo. Wag na. Ayos naman ako Hahanapin ko ng bato. Akin na. Gagamutin na nga Napaka-arte. Bakit ka nagagalit? Ang arte mo kasi. Ano bang meron sa bracelet na yon? Parang ang weird kasi. Hindi ko alam Wala naman sinabi si Lolo tungkol sa bracelet. Basta binigay niya lang. Naalala ba nung hinabol tayo ng San Telmo? Mukhang hinigop ng itim mong bracelet kaya nagbago ang kulay. Naging asul na yan
Ngayon naman ay hinahabol ka na mabangis na hayop at nabawasan ng isang bato ang bracelet mo. Hindi kaya gusto ng hayop na yun na makuha ang bracelet? Ha? Bakit niya kukunin? Hayop lang naman yun. Kung nakagat man niya ang bato, hindi naman niya siguro pag-iinteresan yun. Hindi naman nag-iisip na parang tao ang hayop, di ba? Mali ko. Naisip ko lang naman. Talagang mga babae, oh. Ang weird nyo talaga mag-isip. Lagi na lang kayong may konklusyon agad eh. Aray! Akala ko ba tatalian mo lang yung sugat ko? Bakit nananakit ka na? Gusto ko lang. Ay nako, huwag mo nang higpitan. Masakit kaya. Pero, alam mo, na-miss ko yan ha. Aray! Nanakit ka na naman eh. Tama na nga. Kaya na nga itong braso ko, baka mamaya pilaya mo pa. Hindi ko yung pipilayan, no? Puputulin, pwede pa. Hala? Isipin mong mabuti kung may nabili ng lolo mo sa'yo tungkol sa bracelet mo. Kasi kanina, habang nagpapantok ako, may naisip ako eh. Ang nangyari sa atin ngayong maghapon ay mukhang planado. Hindi ko alam kung sinong may gawa at ano ang dahilan. Akala ko, ako lang nag-iisip niyan eh. Hindi na kasi normal ang nangyayari sa atin, di ba? Pagkawala ni Trexie Boy, ang paghabol ng San Telmo, tapos ngayon, ang pagsugod ng baboy ramo. Hindi na ito basta nagkataon lang. Napatigil ang dalawa sa seryosong pag-uusap nang marinig ang sigaw ni Arthur. Tinatawag sila nito kaya agad naman nilang nilingon. Kasunod ni Arthur si David na pupungas-pungas pa. Nandito kami! Dito kayo pumunta! Oh, anong nangyari? Nag-date ba kayo dito habang tulog kami? Sira ulo, hindi no? Ano yan? Bakit siya may benda sa braso? Sinalakay tayo ng baboy ramo. Totoo ba? Hindi nga. Ano? Nasaan ang baboy ramo? Tumakas na. Tumakas? Ang galing nyo? Napatras nyo? Nasaktan ka ba, Irish? Hindi siya ang lumaban. Ako nasaktan dito. May kagat pa nga ako sa braso ko, oh. Tapos si Irish ang inaalala mo. Okay lang yan. Malayo sa bito kaya sugat mo. Saka natalian na naman eh. Tulungan nyo kaming hanapin ng isang bato ng bracelet niya. Baka tumalsik lang sa kung saan. Nakagat kasi ng baboy mo kanina eh. Mahalaga ba yon? Natural. Bigay yun ng lolo niya eh. Kung hindi ba mahanap eh, magbumulto ang lolo niya. E di, wag nating hanapin para malaman natin kung magmumulto nga ba si lolo. Hala, hanapin na natin dali kahit madilim ang gabi. Sandali, kukuha lang ako ng flashlight. Ako rin, sandali lang. Napakaduduwag talaga nila, no? Pagbalik ng dalawa ay tulong-tulong sila sa paghahanap ng bato. Pero dahil sa madilim na paligid ay hindi rin nila nakita. Nagpasya na rin si Tony na itigil na ang paghahanap kaya bumalik na sila sa tent. Habang pabalik na sila sa tent ay nagtatanungan pa ang magkakaibigan. Sa lakas ng atungal ng baboy ramo na yun, hindi mo lang nagising si Ate Susan? Hindi rin naman natin nadinig ah. Nagising lang tayo kasi wala sa higaan tong dalawa. Sa ating lahat, si Ate Susan ang sobrang napagod. Ha? Paanong siya ang mas napagod eh? Pareho lang naman ang nilakad natin sa kanya. Sabihin mo, tulog mantika lang talaga siya. Yan na lang muna natin siya. Magbantay na lang muna tayo hanggang magliwanag. Kasi nawala na ang tuko eh. Nakakatakot nang nangyayari sa atin ha. True lala. Hindi ko akalain na may ganito pa palang nangyayari kapag umakyat tayo ng bundok. Sino makakaisip na may baboy ramo pa pala sa ngayon? Iba talaga ang pakiramdam ko sa nangyayari sa atin eh. Huwag mo na kaming takutin, Tony. Kung ano man ang nangyari, mas maganda siguro magdasal na lang tayo para wala nang sumunod na maganap. Kaya nga, simulan mo ang pagdarasal, Arthur. Mukhang may balat ka sa puwet eh.
Sa'yo nagmula ang kamalasang nangyayari sa atin simula kahapon. Oy, David, wag nga ako. Gusto mo lang ipakita ko sa'yo yung puwet ko eh. Bastos ka talaga oh. Oo, wag na mag-asaran pa. Kailangan natin mahanap ang tamang daan at makauwi ng ligtas. Hindi ko nakakayanin pa kung magtatagal pa tayo ng isa pang gabi dito. Palala ang panganib na nag-aabang sa atin eh. At hindi natin masasabi kung kaya ba nating labanan ang kapahamakan pag dumating. Matulog na uli tayo. Matagal pa ang umaga. Kailangan natin ng mahabang pahinga. Tama. Matulog na kayo. Hindi na muna ako matutulog. Ako na muna magbabantay sa inyo. Mas kailangan nyo ng pahinga eh. Ikaw ang matulog na. Ako na lang muna magbabantay sa inyo. Baka hindi mo kayanin ng mahabang lakaran bukas kapag puyat ka. Minamalit mo ba ako ha? Kung mag-aasaran lang kayo, mas maigi pang maiwan na kayo dyan. Hindi kami makakapagpahinga kung ganyan kayo eh. Dalawa na kayong bantay. Mag-iingat kayo, baka may asawa pa yung baboyram mo. At kayo naman ang gawing pagkain. Huwag mo akong iiwan sa tarantadong to, Irish! Umaga na at bumangon na sila maliban kay Susan. Mahimbing pa rin itong natutulog kaya binulabog na nila para magising. Ate Susan! Oy, gumising ka na! Kailangan na natin kumain at makapaglakad na ulit pababa. Hoy! Sobrang sarap talaga ang tulog niya. Subukan nyo kayang kalansingin ng mga pinagkainan natin. Ha? O, sige. Baka naman patay na si Susan. Hoy! Gagi ka talaga. Tumabi kayo. Pupulsuhan ko muna. Seryoso naman si girl. Pulsuhan talaga. Hindi ba pwedeng gisingin muna, yugyugin ang yugyugin, ganon? Maibing talagang pagkakatulog niya. Niyugyug na natin eh. Ayaw pa rin magising. Oo nga. Kailangan siguro nating busan ng tubig. Dali na lang natin siya sa sapa at ilublob doon. Baka doon magising siya. Wala naman kasi tayong tubig eh. Ubus na. Seryoso kayo? Oo. Alam nga namang hindi siya gisingin. Baka matuluyan. Pinagtulungan nilang dalhin sa sapa si Susan para ilublob doon. Masyado pang maaga kaya malamig talaga ang tubig. Paglusong pa lang ni David ay gusto na niyang umahon dahil sa ginaw. Siguro naman, sapat na ang lamig ng tubig para magising si Ate Susan, di ba? Ang lamig eh, parang may yelo. Wow! Ang lamig talaga! Alam nyo, mas maganda kung tulungan nyo na ako dito kay Ate Susan. Ibaba na natin siya sa ilog. Ang tagal niyong abutin eh. Ang bigat pa naman niya. Parang isang kabambigas. Isusupong kita paggising niya. Aba, ayos. Nangasar ka na rin ha. Kailangan mo lang palang dalhin sa mapanganib na lugar eh. At ilang ulit na iligtas para maalis ang lungkot mo. Sira ulo. Anong sinasabi mo? Parang di mo naman alam na magaling magpanggap yan na di nasasaktan. Tingnan mo mukha niya oh. Takot na takot niyang si Irish. Malamang iniisip niya na baka patay na nga si Ate Susan eh. Kilala ko ng babaeng yan no. Beshi ko yarn eh. Tama na yan. Ilubog na natin sa tubig si Ate Susan. Oh, alalay lang ha. Baka malunod naman yung tao. Kanya-kanya sila ng hawak sa katawan ng babae. Sa kanila dahan-dahan na inilubog sa tubig ang katawan nito, maliban sa ulo. Isang lublob lang ang ginawa nila at agad nilang iniahon sa tubig si Susan. Pagkalapag nila sa matanda sa gilid ng ilog ay bigla na lang nagliyab ang katawan nito. Mabilis silang napalayo dahil sa takot at pagkagulat. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Nanlalaki ang mga mata nila habang nakatingin sa nag-aapoy na katawan ng babae. Oh, anong nangyayari? Bakit nag-aapoy si Ate Susan? Gasolina ba ang tubig sa sapa na yan? Hindi naman amoy gasolina eh. Saka kahit gasolina yon, hindi naman bigla na lang mag-aapoy kung hindi sisindihan. Pusa kaya ulit ng tubig para mawala ang apoy. Eh baka naman sumiklab lalo eh.
Hala friends, ano na nangyayari? Malilitsyon si Ate Susan. Anong gagawin natin? Nataranta na sila kaya hindi na nakakapag-isip ng dapat na gawin. Dali-dali na lang hinubad ni Tony ang kanyang t-shirt at saka ginamit na pamatay ng apoy. Ginaya na rin ni Arthur ang ginawa ni Tony. Hanggang sa maapula na nila ang apoy sa katawan ni Susan. Ayan, wala na siyang apoy. Halika, tingnan natin kung magigising na siya. Ay, ano ba yan? Nabasa at nag-apoy na, tulog pa rin. Kayo na lang. Baka mamaya bigla na lang siyang sumiklab ulit at masunog ang maganda kong face lock. Hindi ko kayang magpagawa ng mukha, no? Sira ulo. Si Irish nga na maganda, hindi natakot eh. Ikaw pa kayang walang ganda mo ka. Hoy, bunganga mo Arthur ha. Beauty is in the eye of the beholder. Sa palagay ko may kumukontrol sa katawan ni Ate Susan. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kagabi, napaisip ako sa mga sinabi mo. At naalala ko ang mga kwento tungkol sa Diyos ang bantay dito sa bundok Kanlaon. Diyosa? Kung Diyosa siya, hindi siya gagawa ng masama sa mga tao. Hindi. Ang Diyosa na yun ay hindi na Diyosa ngayon. Halimaw na siya. Ayon sa sabi-sabi, isa na siyang aswang. Sa tingin ko may kaugnayan ng San Telmo na yon at pati na sa nag-apoy na katawan ni Ate Susan kanina. Hindi namin maintindihan, Tony. Ano bang ibig mo sabihin? Ang Diyosang silalahon ay Diyosa ng bundok Kanlaon. Pati ang bundok na ito sagana sa lahat ng yaman. Sobrang ganda ni Kanlaon pero nang sinira ng mga tao ang kabundukan na kanyang tinitirhan, nagalit siya. Pinaparusahan niya mga taong sumisira ng bundok. Hindi naman natin sinira ang bundok Wala pa nga tayong ginagawa Wala pa rin ako naiintindihan. Pero tingnan niyo si Ate Susan tumayo na siya. Ay, Ate Susan! Kumusta na ang pakiramdam mo? Sorry na agad kung nilublob ka namin sa ilog Ang himbing kasi ng tulog mo Parang mantika ka na nilagay sa ref. O ano, ayos ka na ba? Nagtaka sila sa ikinikilos ni Susan. Sa halip na magsalita ito, bigla itong sinugod si Arthur. Isang malakas na sipang tinanggap ni Arthur. Kasunod nun, ang mabilis na pag-ikot ni Susan at pagkatapos ay sinipa naman si David. Tumilapon nito at sumadsad sa lupa ang katawan. Kagad namang iniharang ni Tony ang sarili para protektahan si Irish. Nang sila naman ang inatake ni Susan, ay kaagad na sinalag ni Tony ang suntok nito. Napatras si Susan para muling bumuelo. Kitang-kita nila ang mga mata ng babae na naglilihap sa galit. Maya-maya ay umatake ulit ito. Patuloy na sinasalag ni Tony ang mga sipa at suntok ni Susan hanggang sa unti-unting humina ang atake ng babae. Napahinto si Susan at halata na ang pagod sa kanya dahil sa malalalim na paghingal. Nagliliyab ang mga mata nitong nakatuon sa kamay ni Tony na may suot na bracelet. Sinubukan ni Tony na suntukin si Susan sa muka para gisingin ito. Dahil sa lakas ng suntok ng binata ay nahulog si Susan sa ilog. Anong nangyayari? Bakit naging ganun si Ate Susan? Sobrang lakas niya. Ang sakit tuloy ng likod ko. Aray! Parang may sapi siya. Bakit mo naman siya sinuntok ng ganun kalakas, Tony? Nahulog tuloy siya sa ilog. Kunin niyo na Wala na akong ibang maisip na paraan Kung wala siyang sapi, baka may kumukontrol sa kanya. Kailangan niya magising. Ha? Ginigising mo pala siya? Akala ko'y pinatutulog mo Ayun mukhang naimbing uli. Nakulutang na siya sa ilog. Kunin niyo na dali. Baka biglang magliyap ulit O kaya umatake ulit. Ay naku, ako na nga lang. Baka tuluyan siyang malunod. Dali-daling lumusong sa tubig si Irish para sagipin ng kaibigan. Nang makita ng iba na hindi nagliliyab ang katawan ni Susan, ay lumusong na rin sila para tulungang iahon muli sa tubig ang babae. Gumigising na si Ate Susan. Oo nga, sana'y totoong siya na yan. Sandali, lumayo muna tayo ng bahagya para sigurado tayong ligtas.
Mahirap na. Baka biglang umatake ulit yan. Nang marinig nila ang sinabi ni Tony ay otomatikong lumayo ang lahat kay Susan. Nang makita ni Susan ang kanyang naging reaksyon ay napakulot ito ng noo. Anong ginagawa nyo? Nasaan tayo? Nasa tuktok na ba tayo ng bundok? Eh teka, bakit basa ako? Ang ginaw naman, umulan ba? Ikaw na ba yan? Yung totoo lang ha? Eh bakit ka sumisigaw? Bakit yung ba ako nilalayuan ha? Naniniguro lang kami baka kasi umatake ka uli eh. Anong sinasabi mo? Ano ba nangyayari? Bakit ko naman kayo aatakihin? Anong naaalala mo? Naalala ko na pagkatapos natin mag-alay umakit na tayo sa bundok. Habang paakyat tayo nagdilim na. Kaya naman nagpahinga na tayo. Ha? Anong alaala yan? Anong nangyayari? Bakit ibang nasa isip niya? Tama ang hula ko. Maaring isa tayo sa napiling paglaruan ng lalahon. Pinili niyang kontrolin at manipulhin ang isip at katawan ni Ate Susan. Kaya pala naisip ni Irish na ang lahat ng nangyayari sa atin mukhang planado. Ang lalahon ng may kagagawa ng lahat ng ito. Bakit? Bakit tayo pinaglalaruan niya? Chuck, may mga bagay tayong nagawa na hindi niya nagustuhan. Kaya mas mabuti pang umalis na kagad tayo dito. Ano? Kaya mo na bang maglakad, Ate Susan? Oo, kaya ko naman. Sa palagay ko nakatulog ako ng sobrang himbing. Kaya mo na ba talaga? Sige nga, subukan mong tumayo at maglakad. Pinaglololoko niyo ba ako? Tumayo si Susan at sinubukan maglakad. Pero 3 hakbang pa lang ay bumagsak na siya sa lupa. Kaya naman nag-alala ang kanyang mga kaibigan. Napaisip din si Susan kung bakit mahina ang kanyang katawan. Doon pa lang niya naramdaman ng pagod. Parang naubos ang kanyang lakas, pero alam niyang natulog lang naman siya. Bakit ako nangihina? Dahil kinontrol ng lalahon ng katawan mo, naubos ang lakas mo. Aalalayan ka na lang namin para makalakad ka kahit paunti-unti. Ang lamig naman. Bakit ba ako nabasa? Binalak niyo ba akong lunurin sa ilog? Ang sama mo naman sa amin. Di ba pwedeng nahulog ka lang doon? Oo nga. Huwag na muna natin pagtalunan yan, no? Ang malagay makaalis na tayo dito. Hanapin na natin ang tamang daan pa uwi. Tama. Hindi na tayo pwedeng magpaabot na naman ng isa pang gabi dito. Ayoko na. Mukhang wala ding maliligaw na tao dito para mahinga natin ng tulong. Anong gagawin natin? Paano natin mahahanap ang tamang daan? Paano kung meron muna sa atin na maghanap ng daan pababa? Paano kung maligaw din at magkawatak-watak tayo? Paano kung yun talagang plano ng lalahon sa atin? Ang makahiwa-hiwalay tayo at malaya na siyang kainin tayo ng buhay pa isa-isa. Natatakot na ako. Hindi ko naintindihan ang lahat, pero mas nakakatakot kung maghihiwa-hiwalay nga tayo. Kailangan natin mag-isip. Kung magpapahinga tayo para manumbalik ang lakas ni Ate Susan, saan ang ligtas na lugar na maaari nating pagpalipasan ng oras? Mas maganda kung maglalakad na tayo. Kapag napagod, edi magpahinga. Ang mahalaga, nakakausad at nakakaalis tayo sa lugar na ito. Ang sinasabi mo ba ay papasanin si Ate Susan? Ako na magpapasan sa kanya. Hindi na maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito Gusto ko na makaalis dito. Susubukan ko ulit na lumakad. Kahit unti-unti, makakalakad naman siguro ako. Kakailanganin ko lang siguro ng aalalay sa akin. Ako nang bahalang umalalay sa'yo. Hindi mo kakayanin ng bigat niya. Ako na lang. Dalhin mo na lang yung ibang mga gamit niya. Magsalitan na lang tayo sa pag-alalay sa kanya, Tony. Ako na magdadala ng ibang gamit nyo, boys, para hindi naman kayo gaanong mahirapan sa pag-alalay kay Ate Susan. Napagdesisyonan ng barkada na magpatuloy sa paghahanap ng daan pababa sa bundok na yon ng sama-sama. Tahimik silang naglalakad at nakikiramdam sa paligid. Mas naging mapagmasid sila dahil alam nilang may halimaw sa gubat na parabang nakabantay sa kanila at naghihintay lang sa pag-atake. Kabado sila habang naglalakad. Dahil doon ay lalo silang napapagod.
Magpahinga na muna tayo. Parang hindi tayo pababa nito eh. Pataas ang hakbang natin. Di niyo ba napapansin? Paano kung bumalik na lang tayo kung saan tayo lumiko kanina? Ang ibig mo bang sabihin babalikan natin yung lugar kung saan tayo nahirapan? Kung saan iba't ibang kapahamakan ang ating hinarap? Sa tingin ko lang naman, sa kabila no ng tamang daan. Nako, mahirap na yung sumugal no? Paano kung papunta pala tayo sa mas mapanganib na lugar? Paano kung tinutumbok natin yung mismong lugar ng lalahon na yon? Sige, magpahinga na lang muna tayo dito para makapag-iwasan. Iwasan natin ang pag-aaway. Ang alam ko, ayaw ng mga bantay ng bundok ang mga taong may ingay at nag-aaway-away. Lalo ngayon na ang sabi ay mas mabagsik na si Lalahon dahil isa na siyang ganap na aswang. Saka tayo maglakad ulit at maghanap ng daan kapag nakapagpahinga na ang lahat. Kung alam ko lang na ganito ang kakahantungan natin, di sana hindi na lang ako nagplano ng hiking. Nagulat nga kami sa biglaang pag-aya mo Hindi man lang natin ito napag-usapan bago pa magkaroon ng isang linggong bakasyon sa trabaho. Pasensya na kayo kung ang bakasyon nyo nauwi sa ganitong kapamakan. Kasalanan ko yun. Bakit mo naman naisip na kasalanan mo ang lahat? Kasi inisip nyo lang naman na mapasaya ko. Sa totoo lang si Irish ang dahilan kung bakit ko piniling mag-hiking tayo ng makakasama, no? Sobrang stress at depressed na kasi siya Alam niyo naman na wala siyang pamilya dito. Kasalanan ko nga. Kung pinili ko na lang na gumastos ng malaki pa uwi, hindi na sana naawa sa akin si David. Hoy, ano ka ba? Hindi naman awa ang dahilan, no? Nakita ko lang sa online na kapag may pinagdadaanan broken-hearted ang isang tao, mas magandang umakyat ang bundok. Nakakaginhawa daw sa pakiramdam at makakatulong sa pag-move on. Doon kasi, pwede mong isigaw ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Ano ba kasi ang dahilan ng hiwalayan nyo ni Tony? Kasalanan ko lahat. Ako ang dahilan kung bakit mahina siya ngayon. Kung bakit nasasaktan siya. Hindi ko naman gustong lokohin siya Hindi ko naman talaga siya niloko. Anong ibig mong sabihin na mali lahat ang nakita ko? Kung paano ka halos lumod sa babaeng yon tapos kinuha mo pa ang mga gamit niya? Hindi kasi ganun yun. Gusto mo upakan kita, pre? May patawa-tawa ka pa? Manloloko ka pala May paludot ka pa sa ibang babae, may jowa ka na. Loko ka. Manununtok agad, Arthur? Hayaan mo nga muna siya makapagpaliwanag sa harap ni Irish at sa harap nating lahat. Kasi kung niloko niya talaga si Irish, parang niloko niya na rin tayo. Hinayaan natin ang relasyon nila sa loob ng barkada, hindi para magkasakitan, no? Hindi ko naman kayo niloko lalo na si Irish. Ang babae niyo lang naman ang instructor sa training center. Nagkaroon kasi tayo ng biglaang OT kaya hindi ako nakapunta sa klase niya. Alam niyo naman na ayokong bumagsak sa exam, hindi ba? Kailangan lumod at magmakaawa. Sa totoo lang, yun lang ang naisip kong paraan para hindi bumagsak. Alam niyo naman na ako ang bumubuhay sa pamilya ko, di ba? Wala akong sapat na ipon para makabili ng libro para makahabol. Kaya naman nakikiusap ako na bigyan ako ng pagkakataon na masilip ang sariling libro ng instructor ko. Sa ganon, mapag-aralan ko at di ko na kailangan pang bumili. Nahihiya na ako sa magulang ko Ang tagal kong tambay matapos kong bumagsak sa board exam. Inabot na din sa 30 ang edad ko at hindi malang nagagamit ang pinag-aralan ko. Di ba? Puro kasi kayo panghusga kaagad Alam mo tungkol dito, Ate Susan? Sa totoo lang hindi. Pero nalaman ko lang nang inaya ko siyang sumama sa hiking. Kasi hindi ba, nag-aya kayo ng isa-isa at hindi sa grupo nating lahat? Kaya tinanong ko siya at inalam kong inaya niya. Dahil hindi pala, kaya naisip ko na isama siya. Alam mo, Irish, kung gusto mong mag-move on kay Tony, kailangan mong marinig ang dahilan niya. Nang sa ganun tuloy-tuloy ang paghilom niyong dalawa. Naiintindihan ko na. Kaya pala sobrang pag-aalala ni Irish kay Tony kasi mahal pa niya. Kaya palagi akong tinatabig ni Tony palayo kay Irish Binabakuran pa rin pala niya. Kasi ang labo pala ng breakup niyo.
Kung ganon, bakit hindi pa kayo magbalikang dalawa? Kung may feelings pa kayo sa isa't isa. Mukha namang meron eh. Nag-date nga kayo kagabi habang tulog kami. Nangyari yon? Hindi nga yun date. Date na ba yun? Habang nag-uusap ang magbabarkada, nakarinig sila ng malakas na sigaw ng isang babae. Natahimik sila at nagkatinginan. Nagpakiramdaman sila kung ano ang gagawin. Ilang segundo rin bago sila muling nagsalita. Sigaw yun, di ba? Narinig nyo rin? Hindi kami bingen na. Ibig sabihin, may iba pang tao na nandito sa lugar natin. Malamang, hindi naman boses ng hayop yung naririnig natin. Dito muna kayo't maghintay. Pupunta ako kung saan galing yung boses na yon. Delikado ko maghihiwa-hiwalay tayo. Tama. Hindi din ako papayag na mag-isa ka lang napupunta doon. Ay, nag-aalala na uli. Wala na tayong oras para dyan, David. Halika na. Alalayan niyo si Ate Susan. Sama-sama tayong tulungan yung babae. Nagmamadaling kumilos sa magkakaibigan. Sinundan nila ang direksyon kung saan nila narinig ang sigaw. Habang papalapit sila ay palakas ng palakas ang sigaw ng babae na parang nahihirapan. Pero nang ilang dipa na lang ang layo nila, bigla na lang nawala ang sigaw na kanilang naririnig. Nang makarating sila sa lugar, wala silang ibang nakitang naroong kundi ang kakaibang nilalang na nag-aapoy ang katawan. Siya ang lalahon, ang aswang na apoy na hugis tao. Aswang? Kakaibang aswang? Akala ko'y Diyosa siya. Aswang na nga siya ngayon kasi nang bibiktima na siya ng tao. Nasaan na yung babaeng sumisigaw? Bakit wala? Mukhang patibong ito ng aswang na yan. Sinadya niya tayong dalhin rito. Umalis na tayo dito, dali! Kumabog na ang dibdib nila sa takot nang makita ang aswang na bantay ng bundok. Nagmamadali silang umalis para makatakas pero bigla na lang nilang narinig ang nakakatakot na boses ng aswang. Galit na galit ito sa kanila. Ginagambala niyo ang pananahimik ng bundok dahil sa inyong pagpapasaway at pag-iingay. Dahil doon ay bibigyan ko kayo ng matinding parusa. Lalo silang nanginig sa takot kaya halos madulas na sila sa pagtakbo. Maya-maya ay nagulat na lang sila nang makitang nasa harapan na nila ang aswang. Lalong lumakas ang nagliliyab na apoy sa katawan nito. Itinaas ng aswang na Diyosa ng bundok ang kanyang kamay at maya-maya ay may namuong bilog na bolang apoy. Inihagis yun ng lalahon sa kanila. Dahil sa pag-aalala ni Tony na baka masaktan ng kanyang mga kaibigan, hinarap niya ang mga apoy na yon. Wala siyang ibang naisip kung hindi ang salubungin ito ng malakas na suntok. Gulat na gulat pa siya nang biglang nabasag ang bolang apoy. Nagkapira-piraso ito hanggang sa namatay. Ang bangis nun, pre, ah. Dali! Takbo na! Sigurado ka bang kaya mo, Tony? Nag-aapoy ang halimaw na yan. Napasabog ko ang apoy niya kanina. Wala naman siguro mawawala kung kalabanin ko siya. Anong wala? Malamang buhay mo ang mawawala. Huwag ka na magpakabayani. Umalis na tayo dito. Oo, tara na. Hindi ka namin iiwan, no? O sige, tara na. Dalian nyo! Nag-iba na sila ng daan para iwasan ang galit na bantay ng bundok. Nauuna sa pagtakbo sina Arthur at David para makatuwang nilang inaalalayan si Susan. Kasunod naman nila si Irish at nasa hulihan si Tony, na panayang lingon sa aswang na nag-aapoy. Kinikilabutan na sila dahil naririnig nila ang malalakas sa pagtawa ng halimaw. Dinumpot ni Tony ang nakitang bato sa kanyang daraanan para gawing armas laban sa aswang. Maya-maya ay naramdaman niyang nasa malapit lang ang lalahon. Nararamdaman niya ang init ng apoy nito. Nang lingunin niya ang aswang, nakita niyang nasa likuran nila ito. Mabagal na lumulutang sa hangin ang katawan nito. Gumagawa na naman ito ng bolang apoy sa magkabilang kamay. Wow! Maglalabas na naman siya ng apoy, oh! Balak talaga tayong litsunin! Tumakbo na lang kayo at maghanap na mapagtataguan. Haharapin ko siya. Kung kanina'y nagawa ko, baka magawa ko ulit. Mag-iingat ka. Oo. Daan, sa malaking puno na yon, may malaking butas sa katawan niya. Baka pwede tayo magtago roon. Baka nga, tara bilis!
Habang pinupuntahan ng mga kaibigan ni Tony ang malaking puno, hinarap naman niya ang aswang. Nagulat na lang siya nang maramdamang bahagyang uminit ang kanyang bracelet. Isa sa mga bato nito ay nagliliwanag. Nagtataka siya sa nangyayari pero naisip niyang baka may kapangyarihan ang bracelet na bigay ng kanyang lolo. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa bato at naganda sa pagharap sa aswang. Hindi na siya nagpadala sa nakakatakot nitong tawa. Nang makita niyang pasugod na ang nilalang, naisipan niyang sabayan ang atake nito. Inihagis niya ang hawak na bato sa aswang pero nalusaw ito ng lalahon dahil sa tindi ng apoy sa katawan nito. Dahil sa tindi ng apoy sa kanyang katawan. Tumakbo si Tony at buong tapang na sinalubong ng suntok ang nag-aapoy na bantay ng bundok. Mas ikinagulat pa ni Tony na hindi siya tinatabla ng apoy nito. Hindi rin siya napapasok. Parang pinoprotektahan siya ng suot niyang bracelet. Dahil doon ay hinawakan niya ng mahigpit ang lalahon at saka itinumba sa lupa. Pinaibabawan niya ito sa pinagsusuntok ng walang tigil hanggang sa hindi na gumagalaw ang nilalang. Pagkatapos ay tumayo siya at tinuwakan ng isang paa ng lalahon at saka inihagis ng ubod ng lakas. Sinundan pa niya ng tingin kung saan tumilapon ang nilalang. Tony, ano yon? Paano mo nagawa yun? Paano hindi ka tinatabla ng apoy niya? Ang astig mo pala gumalaw at makipaglaban, Fafa Tony! Hindi din ako sigurado pero sa tingin ko dahil yun dito sa suot kong bracelet. Ang alam ko ginawa ito ni Lolo mula sa mga batong nakuha niya sa bundok nang misang umakyat siya para manguha ng orchids na ibibenta niya. Hindi ko akalain na may kapangyarihan pala ito. Nagliliwanag ang isang bato ng pulseras ko. Tapos, nakaramdam ako ng kakaibang init at lakas Parang yung init na yon ay pinoprotektahan ako sa init ng apoy ng lalahon. Wow! May ganyan palang kapangyarihan ng bracelet mo. Baka naman pwede mong kausapin yan para makita na natin ang daan at nang makalis na tayo dito. Tama! Kailangan na nating umuwi, no? Ayokong matubok ng lalahon na yon. Para siyang halimaw na ibinuga ng bulkan Nakakatakot ang apoy niya. Bigla-bigla na lang siyang nangahagis ng apoy. Pinalalabas siya sa kamay. OMG! Ang natatandaan ko sa kwento ng tungkol sa lalahon, nakakakuha siya ng lakas mula sa mga nabibiktima niya. Hindi na bumalik ang lalahon. Baka nanghina na siya. Baka nagganap siya ng ibang bibiktimahin. Tapos, babalikan tayo. Umalis na tayo dito bago pa siya bumalik. Ikaw, Ate Susan, bakit parang namumutla ka? May nangyari ba sa'yo? Hala! Huwag mong sabihin, bigla ka na naman makakatulog Naalala ko na nag-apoy din ang katawan mo nung nilublob ka namin sa sapa Ibig sabihin, kontrolado ng lalahon ang katawan mo. Paano kung balikan siya ng lalahon? Baka hindi naman na. Nabigla lang siguro siya sa nakita niya. Mas mainam siguro kung umalis na tayo dito. Baka natakot na talaga si Ate Susan. Oo, umalis na tayo. Masama ng pakiramdam ko. Pinalitan na ni Tony si David sa pag-alalay kay Susan. Tahimik silang naglakad paalis sa lugar. Naging malikot ang mga mata ni Tony dahil hinahagilap niya ang daan palabas ng gubat. Wala man lang siyang makitang bakas na dinadaanan ng mga taong umaakyat sa bundok. Maya-maya ay biglang huminto si Susan sa paglalakad. Nang tingnan niya ito, bigla siyang nagulat dahil nag-aapoy na ang mga mata ng matanda. Nabitiwan na ni Arthur si Susan dahil sa pagkabigla. Bago pa man makapagsalita si Tony, ay bigla na siyang sinakal ni Susan. Sumigaw ng malakas si Arthur dahilan para mapalingon sa kanya sina David at Irish. Susan, anong ginagawa mo? Huwag kayong lalapit. Delikado na naman siya. Tumakbo na kayo palayo, dali! Ano? Anong gusto mo? Iwan ka namin dito? Kinokontrol na naman si Ate Susan. Lalabanan ko siya, pero hindi ko alam hanggang kailan ko siya kayang labanan. Sobrang lakas niya. Ano gagawin natin, Arthur? Huwag kang matulala dyan. Ilayo mo si Ate Susan kay Tony. Ha? Oo, sige. Anong gagawin natin? Isa na naman siyang halimaw ngayon. Baka mapigilan ng pagkontrol sa kanya ng lalahan kapag isinuot ko sa kanya yung rosaryong nasa bulsa ko. Matapos ilayo ni Arthur si Susan kay Tony, bigla na lang naging marahas ang babae.
Nagwala ito at pinigilan naman ni na David at Arthur. Naganap naman ang baging si Tony at nang makakita ay dali-dali niyang tinalian ang kaibigang matanda para hindi sila nito magawang saktan. Pagkatapos ay isinot agad ni Iris ang kanyang rosaryo sa liig ni Susan. Lalong nagwala ang babae at lumakas ang pagliliyab ng kanyang mga mata. Nag-apoy na rin ang kanyang kamay kaya nakawala ito sa pagkakatali. Hinawakan nito ang nakakwintas sa kanyang liig at pilit na inaalis. Pinag-aapoy niya yon pero hindi magawang sunugin. Lalo lang nagsisigaw si Susan dahil hindi nito magawa ang gusto. Maya-maya ay nagsasalita na ang pag-iyak at pagtawa ng babae. Nagpagulong-gulong ito sa lupa habang pilit pa ring inaalis ang rosaryo sa kanyang liig. Nang mapagod na ay bagya itong kumalma. Gumagana kahit paano ang rosary. Ipag-pray over kaya natin siya. Baka makatulong para hindi na siya makontrol ng lalahon. Oo, pwede nga. Sa tingin nyo, dapat ko bang ipasuot sa kanya ang bracelet? Wag muna. Baka mamaya dumating naman ang lalahon. Ipagdasal muna natin siya. Mas powerful yon. Nagkasundo sila na ipagdasal si Susan. Ipinatong nila ang kanilang kamay sa ibabaw ng noo ng babae. Si Iris siyang nanguna sa pagdarasal. Habang ginagawa nila yon, ay lalong nagwawala si Susan. Maya-maya ay biglang hinawakan ni Susan ang kamay ni Tony na may suot na bracelet. Galit na umungol ang babae at pilit na inaagaw sa binata ang pulseras nito. Nang akmang aalisin ni Tony ang kanyang kamay, ay pinigilan siya ni Irish. Sinabihan siya na ituloy ang pagdarasal. Nilabanan nila ng dasal ang pagkontrol ng lalahon sa katawan ni Susan. Lalo namang hinigpitan ni Susan ang pagkakahawak sa kamay ni Tony. Maya-maya ay nagliwanag ang bato sa pulseras ni Tony at biglang sumigaw si Susan. Parang napaso ang kamay nito at madaling inalis sa pagkakahawak kay Tony. Itinuloy na lang nila ang pagdarasal hanggang unti-unting nawala ang apoy sa kamay ni Susan. Ganun rin ang apoy sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay hingal na hingal ito hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Ayos ka lang ba, Tony? Oo. Ano ba itong nangyayari sa atin? Hindi ko din alam kung anong pagkakamali natin sa diwatang aswang na yon para maranasan natin ang lahat ng ito. Wala tayong oras para isipin yan. Kailangan natin makaalis dito. Baka lalo mapahamak si Ate Susan kapag muli siyang kinontrol ng lalahon. Hindi nakakayanin ang katawan niya. Mabuti na lang din at may kapangyarihan ng pulseras mo. Oo nga. Kung wala to, wala akong kakayahan na lumaban sa lalahon na yon. Baka patay na tayong lahat. Sa tingin nyo ba, may susunod pang gagawin sa atin ng lalahon na yon? Palagay ko, lalo natin siyang nagalit Base sa galit na katawan ni Ate Susan kanina Hindi lang yon. Ang napansin ko pa, bilit niyang inaagaw ang pulseras ni Tony. Hindi kaya yan ang pakay ng lalahon? Ang sabi niya, di ba, may nagawa tayong hindi niya nagustuhan? Tama. Tsaka biniro natin ang pag-aalay para sa kanya. Si Arthur yun Bakit? Sumakay ka naman O sige na, huwag na magsisihan. Buhatin natin si Ate Susan. Umalis na tayo dito. Naglakad uli sila. Pero dahil napagod na sa pagbubuhat kay Susan, nagpasya silang magpahinga muna. Inihiga nila ang kaibigan sa inilatag na kumot ni Irish. Guys, mukhang hindi kinaya ng katawan ni Ate Susan yung presensya ng lalahon. Sobrang init niya, parang nilalagnat. Kaya kinakailangan na nating umuwi kaagad. Baka kung ano pa ang mangyari, kung hindi pa tayo aalis dito. Anong gagawin natin? Gigisingin ba natin siya o bubuhatin na lang? Sa palagay ko kailangan muna nating magluto at kumain para magkaroon tayo ng lakas pababa. O sige, maghanap muna ako ng ilang kahoy para makapagsaing tayo. Hindi na. May maliit na lutuan si Ate Susan. Portable yon. Binili niya sa online. Sandali, kukunin ko sa bag niya. Mabilis silang nakapagluto at kumain na magkakasama. Tinirhan din nila si Susan para kung sakaling magising na ito ay may makakain. Hindi rin nagtagal ay nagising na ito. Nang tanungin ito kung ano ang nangyari ay hindi na nila nasagot ang babae.
Hindi na nila dinagdagan pa ang pinagdaraanan nito. Sinabi na lang nila na nakatulog siya dahil sa pagod. Pinakain nila si Susan, saka tinanong kung kaya nang maglakad. Kahit nanghihina ang katawan ng babae, ay sinabi nitong mas gusto na niyang umalis sa bundok dahil sa pakiramdam niya ay parang nauubusan na siya ng lakas. Nang makapagpahinga na sila, ay napagdesisyonan nilang maglakad na uli para maghanap ng daan pababa ng bundok. Nagpahuli na si David para magbantay, habang nasa una naman si Irish para hanapin ang daan. Nagtulong pa rin sina Tony at Arthur sa pag-aalalay kay Susan dahil nangihina pa ang katawan nito. Tingnan nyo, sa bandaron, may bolang apoy na naman. 3 na ngayon, oh. Ano? Magdidilim pa lang ah. Bakit maaga silang nagpakita? Baka malapit na tayo sa ibaba ng bundok, kaya tayo pinipigilan ngayon. Tumabi kayo dyan. Ako nang haharap. Irish, ikaw muna dito kay Ate Susan. Huwag kayong maingay para hindi tayo masundan ng San Telmo. Oo nga. Paupo muna tayo dito. Hayaan na lang natin na lumagpas sa mga San Telmo. Kesa naman makipaghabulan tayo sa mga yan. Hindi na natin kakayanin ng tumakbo. Lalagpas nga lang kaya. Basta, huwag tayong maingay. Mga alaga yan ang lalahon eh. Tayo talagang puntiryan yan. Naku naman. Magplano tayo. Kayong dalawa, David, Arthur, kapag nakita tayo ng mga San Telmo, subukan natin magpahabol sa kanila. Bilisan niyo ang pagtakbo. Ano? Paano kung matupo kami? Didiskartehan ko na. Isa-isa kong ipapahigop sa bracelet ko. Natatandaan niyo ba? Yung unang San Telmo, hinigop lang. Baka magawa ko uli yun ngayon. Isa-isa lang. Hindi ko pwedeng pagsabayin dahil hindi natin alam ang pwedeng maging epekto sa bracelet. O sige, nagtitiwala kami sa iyo ah. Tahimik lang nilang pinagmamasdan ng mga San Telmong palutang-lutang sa hangin na parabang may hinahanap. Kahit anong ingat nila sa kanilang kilos, naramdaman pa rin sila ng mga apoy. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang lumilipad na ito palapit sa kanila. Bagyang itinulak ni Tony ang dalawang kaibigan para sabihan na simulan na ang plano. Kahit natatakot sina David at Arthur, sinunod nila si Tony. Sinundan naman ni Tony ng tingin ng dalawa habang hinahabol ng mga San Telmo. Nang makahanap na siya ng tiyempo, ay saka siya lumabas sa pinagtataguan at kumuha ng tamang oras para maikulong ang isang San Telmo sa kanyang bracelet. Pagkatapos ay sinalubong niya rin ang isa pang San Telmo. Pero nang iaambanan niya ang bracelet para ikulong ang mga ito, ay bigla na lamang lumipad pa itaas sa mga apoy kasabay ng malakas na hangin. Parang sinadya ng hangin na ilayo sa kanya ang mga bolang apoy. Maya-maya ay narinig niya ang malakas na halakhak ng lalahon na pumainlan lang sa paligid. Hinagilap niya ito ng tingin. Nakita niyang dumarating ang naglalagablab na aswang habang lumilipad palapit. Kulay asul na ang kulay ng apoy nito sa buong katawan. Nanlaki ang mga mata ni Tony sa pagkamangha nang makita ang nilalang. Nakakaakit sa paningin ng kulay asul nitong apoy. Pero biglang kinabahan at natakot na ang binata nang maisip na mas malakas na ang apoy ng halimaw na yon kaysa sa dati. Mula sa pinagtataguan ni Irish ay dinig na dinig ng binata ang nag-aalala nitong sigaw. Tony, mag-iingat ka. Huwag kayong lalapit sa akin. Pero baka masunog ka niyan. Huwag kang mag-alala. Nasa akin ang bracelet, hindi ba? Hindi ako pababayaan nito. Hanggat suit ko ito, alam kong hindi ako masasaktan. Matapang na hinarap ng binata ang nilalang. Tinanong niya ito pero panay tawa lang ang isinasagot ng halimaw. Nang maramdaman na ng lalahon ng galit ni Tony, nagsimula ng magsalita ang aswang na bantay ng bundok. Ano ba kailangan mo sa amin? Ano sa tingin mo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Bakit kami sinasaktan mo? Bakit hindi? Sa tingin mo ba namimili ako ng bibiktimahin? Lahat ng sumisira ng aking tirahan ay parurusahan ko. Anong klaseng parusang ginagawa mo? Pumapatay ka ng tao? Yun nga ang parusa ko, lalaki. Yun nga. Ano ba ginawa namin sa'yo? Marami kayong sinuway. Ginalit niyo ako.
Inistorbo niyo ang aking pagtulog. Ginawa niyong katawa-tawa ang pag-aalay sa akin. Kaya ngayon, gagawin ko kayong alay. Susunugin ko kayo. Gagawin ko kayong mga santelmo at aking kakainin. Anong kailangan naming gawin para hayaan mo na lang kaming umalis dito? Patawarin mo na kami, Lalaon. Pakiusap. Iris, diyan ka lang. Huwag kang lalapit dito, sabi. Hindi na kayo makakaalis dito. Magiging pagkain ko na kayo. Pakawalan mo na kami. Humihingi na kami ng tawad sa lahat ng kasalanan namin sa'yo. Pauwi mo na kami, parang awa mo na. Patawarin mo na kami, Lalahon, kung wala kaming naialay sa'yo. Pasensya na kung naging maingay kami at nagkalat dito sa teritoryo mo. Hindi namin alam na bawal pala eh. Humihingi kami ng sorry. Dahil sa takot ni David ay lumod na siya sa harapan ng Lalahon para pakinggan ang kanyang pagsusumamo. Pero tinawanan lang ng aswang ang kanyang ginawa. Hindi nila nagawang kumbinsin ng aswang ng Diyosa ng bundok. Ano bang gusto mong gawin namin, ha? Humingi na kami ng tawad. Kung gusto mo mag-aalay kami sa iyo, ano bang gusto mo? Pagkain ba? Ibibigay namin ang lahat ng dala naming pagkain. Pauwi mo na lang kami at huwag nang pahirapan. Ayoko niyan. Kung ganon, anong gusto mo? Ang mutya. Ibigay mo sa akin ang mutya. Anong mutya ba yun? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Ang pulseras na nasa braso mo. Ibigay mo sa akin. Mutya pala ito? Oo. Yan ang mutya ng kagubatan. Hindi yan dapat nasa iyo. Ako ang dapat na may tangan yan. Ibigay mo na sa akin ang mutya. Ano bang meron sa mutyang to? Bakit gusto mo makuha? Ibigay mo na lang sa akin. Wala nang saysay kung ipapaliwanag ko pa sa iyo. Hindi mo naman pala kilala yan. Hindi. Wala akong dahilan para ibigay sa iyo to. Regalo to sa akin ng lolo ko. Iniwan niya itong alaala. Gagamitin mo lang ito sa masama eh. Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Maya-maya ay nakita nilang ikinumpas ng Lalahon ng kanyang kamay. Nabaling ang tingin ng magkakaibigan nang makitang wala sa sarili si Susan at dahan-dahang itong lumalapit kay Lalahon. Kahit pigilan ito ng mga kaibigan ay parang bingilang si Susan na patuloy lang sa paglalakad. Diretso lang ang tingin nito sa aswang at walang takot ang mga mata. Nang makarating si Susan sa harapan ng Lalahon, isinabit siya nito ng patiwarik sa isang puno gamit ang baging sa bundok. Ate Susan! Pakawalan mo ang kaibigan namin! Kinokontrol na naman niya si Ate Susan! Bitiwan mo siya! Halos mamatay na siya dahil sa kagagawan mo eh! Ibigay mo na sa akin ang mutya at ibabalik ko sa iyo ang kaibigan mo bilang kapalit. Hindi! Hindi ako papayag! Kukunin ko siya gamit ang sarili kong kakayahan! Agad na sinugod ni Tony ang aswang. Sumugod din ang Diyos ang bantay ng bundok at sinampal si Tony gamit ang kamay nitong umaapoy. Agad namang itong naiwasan ni Tony. Kaya si Arthur ang tinamaan sa braso. Napahiyaw sa sakit ang binata. Tumalsik pa ito at sumadsad sa damuhan. Kaagad namang pinuntahan ni David ang kaibigan para tulungan. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Bakit mo siya sinaktan? Ha? Tanga siya eh. Hindi siya umilag. Para sa iyong sampal na yon. Pero sinalo niya. Pagbabayaran mo yon. Malakas na ang loob mo. Oo, tumatapang na nga ako. Salamat sa iyo. Inatake uli ni Tony ang aswang. Sinipa, sinuntok, pero hindi niya matamaan dahil sa bilis ng galaw nito. Sumugod naman ang nilalang at tinangka na sakalin si Tony. Nagliwanag ang mutya ng binata dahilan para masilaw ang aswang. Umatungal ito at napaatras. Galit na galit ito kay Tony kaya muli na namang sumugod. Nakatayo lang ang binata at naghihintay ng pagsalakay. Nang makalapit ang aswang, ay kaagad niya itong sinuntok ng malakas habang nagliliwanag ang kanyang mutya. Tumalsik ang nag-aapoy na aswang at bumangga sa puno. Nasunog ang puno dahil sa nag-aapoy na katawan ng Lalahon.
Lalong naggalit ang Diyosa dahil nasira ang isa na naman sa mga iniingatan niyang puno. Maya-maya ay naglabas siya ng mga santelmo. Isa-isa niyang inuluwa ang mga ito. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kamay at sa isang iglap ay sinugod ng mga santelmo si Tony. Nagsisigawan na ang mga kaibigan ng binata. Sinasabihan siyang magtago pero hindi nakinig si Tony. Matapang niyang hinarap ang mga santelmo ng lalahon. Pinahigop niya ito sa kanyang mutya. Pagkatapos ay siya naman ang sumugod. Nagawa niyang palutangin sa hangin ang kanyang katawan at nilipad niya ang aswang. Nang makalapit ay pinagsusuntok niya ito. Naglabasan ng mga santelmo mula sa kanyang mutya at marahas na bumalik kay lalahon. Umatungal ang aswang dahilan sa sapilitang pagbalik ng mga santelmo sa kanya. Nasaktan siya at lalong nagalit kay Tony. Sinipa ng lalahon ng binata dahilan para tumalsik ito. Pagkatapos ay pinagalaw ng lalahon ng baging na nakatali sa liig ni Susan. Umakyat ang katawan ni Susan sa lupa at dahan-dahan itong nabibigti sa sanga ng puno. Isuko mo na ang mutya o mamamatay siya. Ate Susan, napakasama mo. Ate Susan! Ay nako, napakasama mo talagang Diyosa. Pagkatapos ko sa kanya at hindi pa rin isinuko ng lalaking ito ang kanyang mutya, ikaw naman ang isusunod ko, babae. Total, wala ka namang ambag kung hindi ang umiyak at sumigaw. Nakakarindi ka sa pandinig ko. Kapag ibinigay ko ang mutya, ipapangako mong wala ka nang sasaktan at makakauwi na kami ng ligtas? Ha? Kailangan ba yun? Ang lakas ng loob mong makipagkasundo. Ako lang dapat ang nasusunod dito. Ibibigay mo o papatayin ko ang mga kasama mo? Ako na lang ang patayin mo para makuha mo na rin ang mutya. Pagkatapos ay mangako kang pakakawalan mo na sila. Wag mong gawin yan, Tony. Hindi ka pwede mamatay. Ayusin pa natin ang tungkol sa atin, di ba? Nako nasingit pa talaga yon ha. Hoy, Tony, sa tingin mo ba, kapag ginawa mo yan, tutupad yan sa pangako? Halimaw yan eh. Oo nga, pre. Wala siyang awa. Tingnan mo yung braso ko, oh. Lapdos dahil sa kanya. Masama siya. Basta ipangako mong tutupad ka sa usapan, lalahon. Mutya ang kapalit ng kaligtasan ng lahat. Sige, pagbibigyan kita matapang na binata. Isuko mo na ang mutya. Sa huli, isinuko ni Tony ang mutya kapalit ng kaligtasan nilang lahat. Natatakot siya na baka may masaktan pang iba. Lalo na't alam niyang walang puso ang aswang na bantay ng bundok. Tumawa ng sobrang lakas ang lalahon dahil nakuha niya ang mutyang pinakakaasam. Inihagis ni Tony ang bracelet sa aswang at pinakawalan naman nito si Susan. Tumupad ang lalahon sa usapan. Umalis ito at tinayaan ng magkakaibigan na lisanin ang bundok. Dali-daling umalis ang magkakaibigan dahil sa isipin na baka magbago pa ang isip ng aswang. Ang mutya lang pala na nasa sayo ang gusto niya. Hayaan na natin siya. Siguro naman aalis na siya at hahayaan niya tayo makauwi na sa ngayon. Gabi na ulit. Baka hindi kayanan ni Ate Susan na maglakad. Dapat magpahinga muna siya. Pero kasi kailangan natin siyang madala sa ospital eh. Saka isa pa, ang hirap niyang buhatin. Bakit si Ate Susan lang ba ang inaalala niyo? Sobrang napaso ako ah. Ang sakit kaya. Malayo naman yan sa bituka, di ba, Arthur? Aba, loko ka. Ang tama ba ni Ate Susan nasa bituka? Di ba nasa leeg lang? Babae siya Bilisan na nga lang natin sa paglalakad. Huwag na tayo magpahinga. Ayoko na magtagal dito. Ako rin. Tingnan niyo. Tama ba nakikita ko? May nakita kong mukhang daan pababa. Oo nga. Yan na nga yung dinaanan natin paakyat. Ibig sabihin, pinalaya na nga tayo ng lalahon. O dali na, bumaba na tayo. Ibig sabihin, si lalahon talaga ang dahilan kung bakit tayo naliligaw. Kahit anong gawin natin, kahit saan tayo pumunta, hindi natin matatagpuan ang tamang daan dahil hawak natin ang mutya na habol niya. Pinaglaruan niya talaga tayo. Oo, ganun na nga. Pasensya na kayong lahat Mukhang mas napahamak pa tayo dahil sa pulseras ko. Hindi ko naman alam na mutya pala yun ng lalahon
Mutya daw ng kagubatan, sabi niya. Pero mutya na yun ang lalahon kasi nasa kanya na. Di bali na. Ang mahalaga ngayon may daan na at makakauwi na din tayo sa wakas. Habang papalapit tayo sa daan na yon, lalo ako napapagod. Ngayon ko nararamdaman ng pagod, sa totoo lang. Nagpatuloy sa paglalakad ang magkakaibigan. Pababa na ang kanilang dinaraanan kaya nakahinga na sila ng maluwag. Nasa 30 minutos na silang naglalakad nang may biglang bumagsak na apoy sa kanilang harapan. Gulat na gulat silang napaatras. Ano na naman yan? Bulalakaw ba yan? Anong bulalakaw? Kayamanan yan. Huwag kayong lalapit. Tingnan niyo ang nasa harapan natin, oh. Mukhang San Telmo. Hala, naguhugis tao. Si Lalahon yan. Lalahon? Aba, ang lalahon nga. Ano bang kailangan mo? Ibinigay ko na ang gusto mo, di ba? Bakit nandito ka na naman? Sinungaling ka. Manloloko ka. Peke ang ibinigay mong mutya sa akin. Lah, anong peke? Sa tingin mo ba maiisip ko pang palitan yan? Saan naman ako kukuha ng kapalit, Aber? Napaka-demanding mo naman. Sige nga, paganahin mo ito kung hindi peke. Bakit nawalan ng kapangyarihan ng mutya ng kagubatan? Dahil sa galit ay ibinto ng Lalahon kay Tony ang mutya. Agad namang itong sinalo ng binata at isinuot sa kanyang kamay. Hindi alam ni Tony kung papaanong paganahin ng mutya, kaya naisip niyang paihipin ng malakas ang hangin. Nangyari naman ito. Pagkatapos ay sinubukan din niyang itaboy ang aswang gamit ang kapangyarihan ng mutya. Itinulak niya ito gamit ang malakas na hangin. Nang inakala niyang wala ng aswang, naglakad na sila ng mabilis. Pero maya-maya ay bigla na lang may pumulupot na baging sa paan ni Tony at tinila siya nito ng marahas. Tony! Langya talaga, oh. Tama nga sila. Tuso ka talaga, Lalahon. Kahit nakuha mo na ang gusto mo, hindi mo pa rin kami palalayain. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Ganun na lang ang lahat. Hindi ko makuha ang mutya dahil nangingilala ng amo. Kaya ikaw na lang ang kapalit. Lalapain kita at gagawin kong San Telmo ang kaluluwa mo. Buisit ka. Halimaw ko talaga at hindi na Diyosa. Habang hinihila ng Lalahon ng baging na nakatali sa paa ni Tony, naghanap naman na makakapitan ng binata. Kumapit siya sa matibay na damo at ang makakuha ng tiyempo ay tinalon niya ang Lalahon. Sinipa niya ito sa dibdib. Sa gulat ay hindi kaagad nakabawi ang aswang. Mabilis na kinalas ni Tony ang baging sa kanyang paa. Pagkatapos ay hinagilap niya ng tingin ang Lalahon. Hindi niya ito makita. Maya-maya ay narinig niya ang malalakas nitong pagtawa. Palipat-lipat ang boses nito kaya di malaman ni Tony kung saan ba talaga nagtatago ang aswang. Bigla siyang napatingin sa bandang kanan dahil nakarinig siya ng ingay. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga kaibigan na balot ng baging ang katawan at tinahatak ng mga mababangis na hayop. Mabilis niyang nilapitan ng mga ito para iligtas. Pero bigla na lang nagdatingan ng mga San Telmo. Kung saan-saan nang gagaling ang mga ito. Napatras siya dahil sa takot. Sa dami ng mga San Telmo ay tiyak na matutupok siya kapag sinugod niya ang mga ito. Muli niyang tiningnan ng mga kaibigan. Nakita niyang nakatali na sila sa puno. Panayang sigaw nila ng tulong at nag-iiyakan na rin ang mga ito. Lalahon! Lumabas ka! Pakawalan mo ang mga kaibigan ko! Ano ba kasi ang gusto mo? Hindi ka tumupad sa usapan eh! Wala naman akong kailangan tuparin dahil wala akong nakuha sa'yo. Ngayon, lahat kayo ipapatayin ko. Hindi na ako magpapakita ng awa. Pero dahil nalilibang ako sa'yo, binata, makikipaglaro muna ako. Ikaw ang una kong lalapain. Ipapakita ko sa mga kaibigan mo ang magiging katapusan mo. Pagkatapos, iisa-isahin ko silang isusunod sa iyo. Wag na, tama na! Wag mo na silang saktan. Ako na lang ang kunin mo. Mukhang sa akin ka naman talaga nagalit ng husto eh. Dahil sa mutya ko. Mali ka. Nahumaling lang ako sa mutya. Alam mo ba kung bakit ko kayo naramdaman? Dahil unang tapak niyo pa lang sa aking teritoryo, nakaramdam ako ng malakas na galit. Sa galit ako kumukuha ng lakas. Kagaya ng apoy sa bulkan.
Kapag malakas ang enerhiya sa paligid, sumasabog ako at nagdudulot ng kapahamakan sa mga taong pasaway. Anong sinasabi mo? Isa sa inyong nakahatak sa aking kamalayan. Isa sa inyo ang may malakas na galit. Nadagdagan pa ng panay-away at sagutan habang umaakyat kayo sa bundok. Dahil galit na galit siya, ginusto kong tulungan siyang mas magalit pa. Kaya ginamit ko siya para pahirapan kayo. Pero ngayon, wala na akong gagamitin. Pagsasama-samahin ko na kayo sa kamatayan. Walang may galit sa amin, Lalahon. Magkakaibigan kaming lahat. Oo, nagkakasagutan kami at nag-aaway. Pero hindi yung galit kagaya ng inaakala mo. Talaga ba? Kung ganon, tanungin mo sila isa-isa. Alamin mo kung sino ang may galit at bakit siya galit na galit. Kapag napaamin mo, pakakawalan ko ang isa sa inyo. Bilang gantimpala. Wala ka namang isang salita eh. Kaya bakit ako magtitiwala? Mas mabuti pa, patayin na lang kita. Mas pinalakas pa ng lalaw ng apoy sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinugod si Tony. Sinubukan pang lumaban ng binata pero dahil sa bilis ng halimaw, hindi rin siya nakaiwas. Nasakal siya nito at sabay silang dumaus-us hanggang sa bumangga ang likod ni Tony sa isang puno. Lalong hinigpitan ng lalaho ng pagsakal sa binata. Hirap nang huminga si Tony pero pilit niyang nilalabanan ng kamay ng aswang para alisin sa kanyang leeg. Namimilog ang kanyang mga mata habang tinititigan ng nag-aapoy ng mga tingin ng lalahon. Tingnan mo ang mga mata ko. Tumigil ka nang sa ganoon ay makita mo ang sarili mong kamatayan. Bitiwan mo siya, halimaw! Huwag mo siyang sasaktan! Ako ang dahilan kung bakit ka nagising sa pagkakahimlay, hindi ba? Anong sinasabi mo, Ate Susan? Mali ka. Ako yatang dahilan ng lahat ng ito. Ako ang nag-aya sa inyo dito eh. Nagagalit din ako sa inyo kasi ang titigas ng ulo ninyo. Nagalit din ako sa iyo kasi sinabihan mo si Tony na pumunta dito kahit na hindi siya dapat kasama. Mali. Ako talagang dahilan. Ako nagalit. Galit ako kay Tony dahil sa mga ginawa niya. Pero napatawad ko na siya. Kung ano man ang naging galit namin, Lalahon, kami lang yun. Hindi ka naman kasama doon eh. Kaya patawarin mo na kami. Nagalit din ako kasi iniwalayan ni Tony si Irish. Hinayaan niya maghiwalay sila. Kahit alam niyang nagparaya na nga ako eh. Kaya yun, nagalit ako. Ano ba mga pinagsasabi niyo? Hindi naman yan issue dito eh. Nililin lang tayo ng halimaw na ito. Dahil siya talaga ang may matinding galit sa mga tao. Ikinulong niya ang sarili niya sa galit. Kaya naiinggit siya sa mga taong masasaya. Kaya siya nagigising sa pagkakatulog dahil yun sa inggit. Hindi dahil sa kasalanan ng tao. Hindi ba, Lalahon? Inggit ang umiiral sa'yo. Anong sinasabi mo? Bakit naman ako maiinggit sa mga tao? Lalong hinigpitan ng Lalahon ng pagkakasakal kay Tony. Namumutla na ang binata at nangingitim na rin ang kanyang leeg na parabang nasusunog. Nangihina na rin siya kaya awang-awa na ang kanyang mga kaibigan. Tama na, Lalahon. Pakawalan mo siya. Huwag mo siyang saktan. Hindi ba sabi mo may palalayain ka kapag may umamin kung sino talaga ang tumawag sa'yo? Ako yon. Ako talaga yon. Matindi ang galit ko kay Irish. Oo, matagal na akong may gusto kay Tony. Pero hindi ko masabi. Nahihiya ako dahil bukod sa magkaibigan tayo. Dahil sa bukod na magkakaibigan tayo, kaibigan ko siya, ay may edad na rin ako. Kaya ayoko masira yon. Saka naglagay sila ng rule sa barkada na bawal ang magkakaibigan. Pero inalis nila yon na magtapat sina Irish at Tony na sila na. Galit na galit ako nang malaman ko ang balak ni David na mag-hiking dito. Inalam ko ang kwento ng bundok na ito. Nalaman kong kumukuha ng tao bilang alay ng mga umaakyat. Hindi talaga ang alay nila ang gusto mo, kundi ang mismong tao. Kaya inaalay ko sa iyo si Irish para maisakatuparan yon. Bumayag akong gamitin mo ang katawan ko. Ate Susan, bakit? May ganyan kang galit? Patawarin niyo akong lahat. Dahil sa akin, napahamak kayo. Parang awa mo na, Lalahon. Ngayon, ako na lang ang kunin mo. Huwag na ang mga kaibigan ko. Pakawalan mo silang lahat. Hindi. Walang mapapahamak sa atin. Normal lang ang lahat ng rason ninyo. Kaya kayo nagagalit.
Pero ang hindi normal, ang kumitil ng buhay dahil lang sa pagiging makasarili. Mukhang nagkakasira-sira na kayo. Gusto ko yan. Ikinuyom ni Tony ang kanyang kamao at nagliwanag ang kanyang mutya. Dahil sa damdamin niyang mailigtas sa mga kaibigan, umusbong ang kanyang bagong lakas. Sinuntok niya ang lalahon at tumilapon ito matapos siyang mabitiwan. Pagkatapos ay pinagkukuha niya ang mga santelmo na nakalutang sa paligid. Hinigop yun ng mutya ng kagubatat. Nang makuha niyang lahat, mabilis niyang sinugod ang lalahon. Pinagsusuntok niya ang aswang. Bawat suntok ay bumabalik sa halimaw ang mga pinapakawalan niyang santelmo. Dahil hindi ito mapigilan ng lalahon, nang hina siya at hindi na makalaban. Napatras ang aswang at sinamantala ito ng binata. Muli niyang pinagsusuntok ang lalahon. Naglabas ng malakas na liwanag ang kanyang mutya, dahilan para masilaw ang aswang. Muling pinalakas ni Tony ang ihip ng hangin. Pinatrasik niya ang aswang sa pinakamalayong mararating nito. Sa kanya dali-daling pinuntahan ng mga kaibigan. Isa-isa niyang pinakawalan at nang makaalis na sa pagkakagapos ay saka naman umiyak ng umiyak si Susan. Patawarin niyo ako. Kasalanan ko. Hindi ko naman sinasadya eh. Nadala lang ako ng galit at selos. Dahil sa akin, napahamak kayo. Patawad. Ate Susan, sorry din kung nilabag namin ang patakaran ng barkada. Huwag mo nang isipin yun. Naiintindihan ko naman eh. Ay nako, wag na tayo magsisiyan. Lahat naman tayo may mali eh. Magkapatawaran na lang tayo. Oo nga, wala namang perpektong tao eh. O sige na, bilisan na natin. Kailangan na natin makalis habang malayong pinagtalsikan ng aswang na yun. Ang astig mo doon, Tony ha. Napakagaling mo. Akala ko katapusan na talaga natin eh. Diyos ko. Ate Susan, kaya mo ba maglakad? Gustong gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Natuwa sila dahil imbis na masira ang kanilang barkada, ay lalo pa nilang naunawaan ang isa't isa. Matapos mailabas ang kanilang mga galit, napayakap pa si Irish kay Susan para iparamdam dito na hindi siya nagalit sa kaibigan. Nang makabawi na sila ng lakas, ay mabilis nilang tinahak ang daan pababa ng bundok. Nang makarating sa ibaba, nakita nila ang mga guide sa pag-akyat ng bundok na parang may hinihintay ang mga ito. Nang makita sila, ay sobrang natuwa ang mga guide dahil ligtas silang nakabalik. Nalaman nilang hindi lang pala sila ang naligaw sa bundok ng Kanlaon. Nang mga sandaling yun, marami din ang naligaw. Pati na ang ilang mga guide na kabisado na ang bundok ay naligaw rin at natagalan bago mahanap ang tamang daan. Nagtaka ang lahat sa nangyari. At dahil alam nila ang kwento tungkol sa lalahon, naniwala silang ito ang may kagagawa ng lahat. Pagkaalis nila sa bundok, ibinaon na rin nila sa limot ang masaklap nilang kapalaran at muli niyang hinarap ang bagong buhay. Dumaan sila sa ospital para ipagamot ang mga sugat na kanilang natamo. Mas naging matibay ang pagkakaibigan nila kahit na madalas silang nag-aasaran. Samantala, naayos na rin ni Irish at Tony ang problema sa kanilang relasyon. Tinanggap naman ng mga kaibigan ang pagbabalikan ng dalawa. Kahit na may masama silang karanasan sa mga bundok ng Kanlaon, hindi yun naging hadlang para muling mag-hiking ang magkakaibigan. Pero sinigurado nilang ligtas na ang bundok na kanilang aakyatin. At inuuna nila palagi ang kaligtasan kesa sa katigasan ng ulo at paglabag sa mga ipinatutupad na patakaran. Natutunan din nilang igalang ang kalikasan dahil isa sa mga natutunan nilang aral na ibinigay ng lalahon ay ang pangalagaan ng lugar na tirahan ng ibang nilalang. Mula noon, naniniwala na silang sa bawat bundok o gubat ay mga nilalang na nakatira na dapat irespeto ng mga tao. Ilang linggo na ang nakalipas matapos nilang akyatin ang bundok. Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Tony. Pabalik-balik ang kanyang lagnat. Madalas din niyang nararamdaman ang pag-init ng mutya na nasa kanyang bracelet. Dahil doon, ay nagpasya na siyang hubarin ito at itago na lang sa kanyang damitan.
Pero tuwing papasok siya sa silid, nakikita niyang nasa ibabaw na ito ng kama. Nagsimula na siyang matakot sa mutya. Kaya inilagay niya na ito sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy sa kanilagyan ng kandado. Iniisip niyang ibaw nito sa lupa kapag nagkaroon siya ng oras. Pero mula nang itago niya ang mutya, ay kung ano-anong masasamang panaginip naman ang kanyang nararanasan. Isa pa sa pinakakinagugulat niya ay gumising siya, suot niya ang mutya. Dahil sa mga weirdo niyang nararanasan, ay nakipagkita siya sa mga kaibigan saka sinabi sa kanila ang tungkol dito. Ano ba yung mga panaginip na sinasabi mo? Oo nga, saka nakakatakot ha. Baka may sumpa talagang bracelet. O di kaya dahil pa yan sa galit ng lalahon. Sa tingin nyo, nakokontrol pa niya tayo? Hindi naman siguro. Baka mga napapanaginipan ko kasi kakaiba. Nakakatakot kasi sa panaginip ko. Ang dami kong nilalaban ng aswang. Tapos, ang mga pangyayari sa panaginip parang nangyari na sa akin. Pero sa totoong buhay, wala naman akong ganong karanasan Ang lalahon lang ang aswang na nakalabang ko. Baka may nagmamay-ari ng mutya na yan dati. Tapos, nakikipaglaban siya sa mga aswang. Tapos sa panaginip mo, akala mo ikaw yon. Baka ipinapakita sa iyo ng mutya ang landas na kailangan mong tahakin. Ala, ano yun? Ang kalabanin ng mga aswang? Ayoko nga. Di ba ang lolo mong nagmamay-ari ng mutya? Dati ba siyang kumakalaban ng aswang? Hindi naman naikwento ni lolo yun Walang nakakaalam sa amin nun. Ang sabi nila, si lolo sobrang pasaway daw nung nabubuhay pa. Kahit daw nung kabataan niya, matigas daw ang ulo at palaging umaalis ng bahay. Lagi daw nababarkada yun Kaya pag uwi palaging napapalo. Anong balak mong gawin dyan sa bracelet mo? Gusto kong ibaon sa lupa para matapos na. Ikaw na nga ang nagsabi na kahit na anong gawin mo bumabalik pa rin yan sa'yo. Baka talagang may misyon ka dito sa mundo. Sino ba ang pwedeng lapitan para makatulong? Hanap tayo ng taong may alam sa mga mutya. Ay, nakakatakot na. Baka kung ano na naman ang mangyari sa atin. Hayaan nyo na. Ako nang bahalang umayos nito. Kwento ko lang sa inyo para mabawasan ang alalahanin ninyo. Ayos ka lang ba talaga? Oo naman. Maliit na problema lang ito kumpara sa lalahon. Sira ulo. Matapos ang kanilang pag-uusap, umuwi na rin si Tony. Gabi na nang makauwi siya sa lugar nila. Nagmuni-muni siya habang naglalakad. Panaka-naka niyang tinitingnan ang kanyang bracelet hanggang sa makita niya nagliliwanag ang mutya nito. Ang nag-iisang bato na kulay asul sa kanyang pulseras. Nagtataka siya kung bakit ito nagliliwanag. Kaagad niyang itinago sa bulsa ng suot na pantalon ng kanyang kamay. Dahil iniisip niyang baka may ibang makakita nito. Pero wala namang ibang taong naglalakad ng mga oras na yon. Hanggang sa maya-maya ay nakarinig siya ng malakas na sigaw ng isang babae sa bakanting lote. Madamo ang bahaging yon at may mga puno. Hindi sana niya papansinin ang sigaw na yon pero bigla na lang nag-init ang kanyang mutya. Habang panay ang pagtutol niya na tulungan ng babae, ay lalo itong nag-iinit at hindi na rin niya mahubad sa kanyang braso. Kaya nagpasya na siyang puntahan ng babaeng humihingi ng tulong. Naabutan niya itong takot na takot habang nakasandal sa puno. Nangangatog ito habang may kung anong itinuturo. Nang tingnan niya, ay nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang. Nagliliyab na pula ang mga mata nito. May mahabang pangil at mga kuko. At mabalbon din ang katawan. Inisip niyang isa itong aswang dahil sa nakakatakot na itsura. Nalaman niyang kaya inaatake nito ang babae ay dahil buntis ito. Nang sumalakay ang halimaw, kaagad niya itong nilabanan. Sinubukan siyang kalmutin ng aswang na kaagad naman niyang naiwasan. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng malakas na suntok sa muka. Napangiwi ang aswang at lalong nagalit. Naging mas agresibo ito. Nagpalitan sila ng mga pag-atake hanggang sa matakot na at mapagod ang aswang. Kusa na itong tumakas. Mabilis itong tumakbo sa damuhan. Nang balingan niya ang babae, doon niya nalaman na naglalakad siyang pauwi.
Nakaramdam siya na naiihi kaya nagtago sa damuhan. Pero nakita niyang dumating ang halimaw. Para masiguro nito ni naligtas ang babae ay inihatid niya ito pauwi sa kanila. Malalim na ang gabi at gising pa rin siya. Iniisip niya ang mga nangyari. Doon niya nalaman ang lahat. Naisip na niya ang gustong ipagawa sa kanya ng mutya. Ilang araw ang lumipas, nagkita sila ni Irish pagkatapos ng kanilang trabaho. Talaga? Nakipaglaban ka sa aswang? Oo, kaya naisip ko mga panaginip ko. Malamang na ipinakita yun sa akin ng mutya. Gusto niya na maging ganun ako. Anong balak mo? Mukhang hindi ko na ito matatakasan eh. Kapalaran ko na yata ang harapin ng mga aswang. Natutuwa ka pa delikado nga yun. May kakaya naman ang mutya na protektahan ako, Irish eh. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Saka kailangan lang na maging madasalin. Palaging tumatawag sa Panginoon. Nasa kanya naman talaga ang gabay na kailangan eh. Totoong may mga aswang at totoong may mga mutya. Ngayon ko lang naisip na kaya may mutya kasi may aswang na kailangan labanan. Ay nako, parang masaya ka pa sa mga pasya mo. Susuportahan mo naman ako, di ba? Ewan ko, hindi ko alam. Mukhang ngayon pa lang natatakot na ako sa pwede mangyari sa'yo. Ano ka ba? Walang masamang mangyayari sa akin, no? Nilambing na lang ni Tony ang kasintahan para hindi na ito mag-alala. Maya-maya ay sinuportahan na rin siya nito at inunawa ang kanyang bagong kapalaran. Bigla naman silang nagulat nang makita si Susan na may kasamang lalaki. Dali-dali niya itong nilapitan. Ate Susan! Oh, hi! Nandiyan pala kayong dalawa. Nagde-date kayo? Ha? Oo, ganun na nga. Sino ba yung kasama mo, ate? Si Manuel, boyfriend ko. Manuel, mga kaibigan ko nga pala. Si Iris at saka si Tony. Saan mo nakilala yan, ate? Mahilig ka talaga sa mas bata sa'yo, ano? Eto naman, pagdating sa pag-ibig, walang pinipiling edad yan. Di ba? Nagde-date kayo? Kami rin. Kaya tara, double date na tayo. Hindi na nakatanggi ang dalawa sa alok na kaibigan. Sumama na lang sila para mas makilala na rin nila ang nobyo ni Susan. Pero habang kumakain sila sa isang restaurant, naging audience na lang sila ng dalawa. Sobrang sweet ni Susan at hindi nahihiyang lambingin ang nobyo nito. Panay na lang ang siko ni Irish kay Tony dahil naasiwa na ang dalaga sa kanyang nakikita. Pero dahil doon, masaya ang kanilang kaibigan. Kaya nagawa na lang nilang suportahan. Pagkatapos ng kanilang double date, ay inihatid muna ni Tony ang nobya sa bahay nito bago siya umuwi sa kanila. Bago matulog, tiningnan pa niya ang suot na bracelet. Ang mutya na kagubatan na kanyang tangan ay muling kumislap. Wakas,